Si Van ay dating isang boring na manggagawa sa opisina na nakatira sa kanyang opisina at umuuwi lang para matulog. Gayunpaman, isang araw, nagising siya bilang isang 2 taong gulang na batang lalaki at nagtataka kung nasaan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit napakaliit ng kanyang mga kamay at agad siyang tumatakbo sa paligid ng silid upang tingnan kung nasaan siya. Diretso siyang pumunta sa bintana at namangha sa kastilyo at lungsod noong edad medya na nakita niya sa labas nang biglang tumatakbo ang kanyang katulong, sa pag-aakalang magpapalutang si Van mula sa bintana ng walang parachute. Tinutulungan niya itong bumaba at sinasabing mapanganib tumayo sa bintana. At sinabi ni Van sa kanya na namanghalang siya sa tanawin kaya hindi niya mapigil ang tumingin. Hindi maintindihan ni Till kung paano nakakapagsalita si Van ng mataas na antas ng Ingles sa edad na 2, samantalang dapat ay nanunood siya ng mga palabas na walang kabuluhan at mga laro na nakakasira ng utak. Biglang naaalala ni Van na mayroon siyang malabong alaala ng pagtira sa lugar na ito. Nagpasya siyang magbigay ng mabilisang buod at sinabi kay Till na ang pangalan niya ay Van Neferjo at ang kanyang ama ay si Marky Halpa. Naaalala rin niya ang mga pangalan ng 3 niyang nakatatandang kapatid at sa tingin ni Till, ito ang ikalawang pagdating ni Newton. Malapit ng mag-agahan at 3 katulong ang nakapaligid kay Van para pakainin siya dahil napakagwapo niya. Gusto ni Van ang Athens yung natatanggap niya dahil kahit katawan ng 2 taong gulang siya, isa siyang pervert na nasa kalagitnaan ng edad sa loob. Biglang tinanong ng ama ni Van, si Halpa, ang kanyang mga anak tungkol sa kanilang mga plano para sa araw at sinabi nila sa kanya ang mga asignaturang pag-aaralan nila ngayon. Susunod, ibinaling ni Halpa ang kanyang atensyon kay Van at tinanong kung ano ang gagawin niya. Seryosong sumagot si Van na wala siyang alam, kaya magsisimula siya sa mga pangunahing kaalaman at matututo tungkol sa kultura at kasaysayan ng kanilang bansa. Nang marinig siyang magsalita ng ganoon, nagulat ang kanyang mga kapatid. Pero natawa si Halpa na nagkamali siya sa pag-underestimate sa kanyang bunso. Sa tingin niya, magiging mahusay si Van sa mahika ng apoy tulad niya at ng kanyang namayapang asawa, at sinasabi niyang malaki ang pag-asa niya para sa binata. Alam na ni Van na may iba't ibang katangian ng mahika sa mundong ito. Ngunit mas gusto ng mga maharlika ang 4 na pangunahing elemento na kinabibilangan ng apoy, tubig, hangin, at lupa dahil may mataas silang kapangyarihan sa pag-atake. Lahat ng iba pang uri ng katangian ng mahika ay itinuturing na kahihiyan at lahat ng kapatid ni Van ay may isa sa 4 na elemento. Mamaya ng araw na iyon, nalaman ni Van ang tungkol sa kanilang bansa mula kay Till at nasabik siyang malaman kung gaano karaming matatalinong uri ng nilalang ang nasa kanilang mundo. Sinabi ni Till sa kanya na karaniwan lang ang kanilang mga elf, dwarf, at iba pa, pero sinabi ng iba pang mga katulong sa kanya na hindi maiintindihan ng bata ang lahat ng iyon. Sinabi ni Van kay Till na huwag pansinin ang mga mangmang na babaeng iyon at nagsimulang tanungin siya tungkol sa mga magic tool sa halip. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga mahiwagang kristal at bato na maaaring mag-imbak ng mahika at maaaring gamitin sa paggawa ng mga mahiwagang kasangkapan. Habang natututo pa lang si Van ng mga pangunahing kaalaman, naglagay ang matandang butler na si Asparte ng maraming libro sa harap niya, sinasabing kailangan munang malaman kung gaano na ang alam niya bago tuluyang simulan ang kanyang pag-aaral. Medyo natatakot si Van sa kanyang biguteng mukhang masungit at sinabi kay Asparte na hindi pa siya marunong magbasa ng maayos, pero may kaunting alam siya sa matematika. Nagsisimula ang katulong sa pinakasimple at tinatanong siya kung ano ang 3 plus 5. At nang sagutin ni Van ang tanong ng hindi nagbibilang gamit ang kanyang mga daliri, labis na humanga ang butler kaya nagpasya siyang turuan siya ng personal. Alam agad ni Van na magiging impyerno ito, at napatunayan siyang tama ng pag-aralin siya ni Asparte mula paglubog ng araw hanggang pagbubukang liwayway. Pero dahil doon, natutong magbasa at magsulat si Van sa loob lang ng ilang linggo. Pagkatapos noon, patuloy siyang nag-aaral ng mabuti, at pagdating niya ng edad na 4, oras na para magsimula ang kanyang mga aralin sa paggamit ng espada. Ang una niyang kasosyo sa pagsasanay ay si Till, na kayang umiwas na parang may alerhiya sa kahoy na espada ni Van. Naluhad siya matapos mab-aigo kahit minsan natamaan siya, at tinukso siya ni Till na siya ang nanalo laban sa kanya. Hinahabol siya ni Van habang nakasimangot, pero pagkatapos ay pinigilan ng iba pang selosang katulong si Till dahil nilalay niya ang isang marangal. Sinabi nila kay Van na parusahan siya dahil sa pagiging bastos niya,
pero sinabi niya sa kanila na okay lang. Gayunpaman, may galit ang mga katulong, at iginigiit nilang parusahan ni Van si Teal, kaya naman kinurot lang niya ang noo nito at sinabi sa lahat na natupad na ang hustisya. Sa susunod na taon, nag-focus si Van sa pagsasanay sa espada, at sa edad na 5, kaya na niyang talunin ang mga nakatatandang estudyante dahil mga bata lang sila na may simpleng paraan ng pag-atake, samantalang siya ay isang ganap na lalaki na may binuong utak. Namangha ang ibang mga estudyante na henyo si Van kahit sa labanan, at mas lalo silang namangha nang makita siyang mabait sa kanila kahit na mas mababa ang kanilang katayuan sa lipunan. Pagkatapos nito, nagpahinga si Van nang dumating si Dee, ang katulong na commander ng mga kabalyero, doon para suriin ang kanyang mga kamay. Natuklasan niya na napakakinas ng mga kamay ni Van at walang mga kalyo, na nagpapaisip sa kanya kung paano siya naging ganoon kagaling nang walang sapat na pagsasanay. Sinabi ni Van sa kanya na masyado siyang abala sa pag-aaral para regular na magsanay, at casual na inihayag ni Dee sa ilalim ng tolda para gawing 3 beses na mas mahirap ang mga aral ni Van. Malaking pagkabigla ito para kay Van, pero ngayon naiintindihan na niya kung bakit napakahaba at napakahirap ng kanyang mga aralin. Tinatanong siya ni Dee kung interesado siyang matutong lumaban gamit ang espada, dahil makikiusap siya sa may-ari ng tolda na bawasan ang kanyang mga aralin para makapag-ensayo siyang maging pinakadakilang mandirigma ng espada sa kanilang bansa. Sinabi ni Van sa kanya na gusto niyang mag-focus sa kanyang mga aralin at sa kanyang kasanayan sa espada, at nagpasya si Dee na personal siyang sanayin para sa pinakamahusay na resulta. Tiniyak niya kay Van na hindi siya magiging mahigpit sa kanya dahil bata pa lang ito, pero mas malaking kasinungalingan iyon kaysa sa lahat ng sinabi ng anumang politiko. Ang mga aral ni Dee ay napakahirap, ngunit sa kabila ng lahat, nasisiyahan si Van sa buhay pagkatapos ma-reincarnate. Lumalipas na naman ang 1 taon, at ngayon ang 6 na taong gulang na si Van ay kilala bilang isang henyo sa buong kanyang teritoryo. Gayunpaman, napapagod siya dahil ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa mga libro at espada. Kaya isang araw, sinabi niya kay Teal na gusto niyang lumabas. Hindi nagtagal, dinala siya nito sa palengke kasama ang 2 kabalyero, at tuwang-tuwa si Van na makakita ng iba't ibang uri ng tindahan. Nagtataka siya sa malaking gusali sa likod niya, at sinabi ni Teal sa kanya na ito ang Merry Chamber of Commerce, isang malaking kumpanya na may mga sangay sa buong bansa. Napagtanto ni Van na ito lang ang Walmart ng mundong ito, nang biglang makita niya ang isang lalaking hinihila ang isang batang mukhang napakarumi at bagbog. Sinabi ng lalaki kay Van na tumingin sa ibang direksyon dahil hindi ito palabas, at naghanda ang kanyang mga kabalyero na tanggalin ang babong ulo ng lalaki mula sa kanyang katawan dahil sa pag-insulto sa isang marangal. Pinigilan sila ni Van at tinanong ang lalaki kung bakit niya hinihila ang batang iyon, at mayabang siyang sumagot na ibebenta niya ang kanyang anak sa pagkaalipin, at walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Ito ang pinakakagulat-gulat na balita para kay Van, pero sinabi ni Teal sa kanya na madalas ibenta ng mga mahihirap sa mundo ang kanilang mga anak sa pagkaalipin para magkaroon ng dagdag na pera. Talagang nagulat si Van dito, pero bago pa siya makialam, dumating ang isang kayumangging nanay doon, at talagang nasasabik siyang makita ang bunso ng pamilya. Buong pagmamalaking ipinahayag at ipinakita ni Teal ang kanyang sagisag ng pamilya sa kayumangging ina, na nagpakilalang Rosalie mula sa Merry Chamber of Commerce. Agad na tinanong ni Van kay Rosalie kung magkano ibebenta ang batang may asul na buhok, at sinulyapan niya ito sandali bago tinanong ang ama nito kung mayroon itong magic attribute. Sumagot siya na may mahika siyang ginagamit para magnakaw ng mga bagay, at sinabi ni Rosalie na ang batang lalaki ay maibibenta lamang sa halagang 3 malalaking barya ng pilak. Ikinagalit ito ng matandang bastardo, na sinimulang sipain ang kanyang anak dahil sa pagiging walang silbi nito, na ang halaga sa pagbibenta ay mas mababa pa sa buwan ng subscription ng OnLife ni Sophie Rain. Sinabi ni Rosalie sa kanya na maging mas mabait sa kanyang anak, ngunit nagpasya siyang dalhin ito sa ibang tindahan para makakuha ng mas magandang presyo para sa kanya. Biglang nag-alok si Van na bilhin ang bata sa halagang 5 malalaking barya ng pilak, at napilitang tinanggap ng bastardo ang alok na yon. Pinalaya ni Van ang bata at tinulungan siyang makatayo, tinanong ang pangalan nito. Ipinakilala ng batang lalaki ang sarili bilang Calm habang hinahawakan ang kamay ni Van at tumatayo. Sinabi ni Van sa kanya na malaya na siyang pumunta saan man niya gusto ngayon,
Hanggang sa tinanong siya ni Van kung bakit niya pinapayagan ang batang makatakas gayong kabibili lang niya rito. Sumagot si Van na gusto lang niyang tulungan siya. Pagkatapos ay nalaman niya na walang matutuluyan si Cam at nagpasya siyang dalhin ito sa mansyon. Sinabi ng mga kabalyero kay Van na hindi niya pwedeng dalhin ang isang batang hindi kilala ang pinagmulan sa mansyon ng normal, at kailangan niyang tanggapin ito bilang alipin. Bilang isang modernong lalaki na ayaw sa pang-aalipan, nasaktan si Van sa pangungusap na yon. Pero dahil okay lang kay Cam yun, nagpasya siyang sundin ang ideya. Pinutol siya ni Rosalie at sinabing kailangan nilang tapusin ang kontrata ng alipin bago iyon, at hiniling sa dalawang bata na hawakan ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay gumamit siya ng salamangka upang isagawa ang salamangkang kontrata kay Cam, na lumilikha ng tato sa likod ng kamay nito upang ipakita na ngayon ay naglilingkod na ito kay Van. Sa gayon, dinala ni Van si Cam sa mansyon, at di nagtagal ay naging mahusay at tapat siyang tagapaglingkod. Isang araw, dumating si Cam para sabihin kay Van na hinahanap siya ni Dee, at binigyan siya ni Van ng cookie para magsinungaling na wala siya rito. Tinanggap ni Cam ang suhol at pagkatapos ay sinabi na alam na ni Dee na narito siya, ngunit sinabi ni Van sa kanya na gumawa ng kwento kung kailangan niya. Napansin niya na hindi suot ni Cam ang guwanteng binili niya para rito, at sinabi niyang gusto niyang ipakita sa buong mundo ang kanyang tato, dahil ito ang patunay na naglilingkod siya kay Van. Gayunpaman, nang sabihin ni Van na gusto talaga niyang isuot niya ang guwantes, agad nagbago ang isip ni Cam. Sa sandaling iyon, kumatok si Dee sa pinto, at lumabas si Cam para sabihin sa kanya na wala si Van. Sabi ni Dee, nakita lang siya ng isang katulong na pumasok, pero sabi ni Cam, sigurado nag-shrooms ng malakas ang lalaking iyon kahit tanghaling tapat. Nagdududa si Dee dahil nakikita niya ang mga mumo ng biskwit sa paligid ng bibig ni Cam, pero mabilis niya itong pinunasan at sinabing siguro nag-shrooms din siya kaya nag-i-imagine lang. Namangha si Dee sa katapangan ng batang alipin na sumagot sa kanya para protektahan ang kanyang amo, kaya nagpasya siyang sanayin ito. Lumipas ang 2 taon pa, at si Van ay 8 taong gulang na nangangahulog ang oras na para sa kanyang seremonya ng pagtatasa. Lahat ay may mataas na pag-asa para sa kanya, at gusto nilang siya ang maging Panginoon nila, dahil hindi lang siya henyo, kundi mabait din siya sa lahat. Sigurado rin ang kanyang ama na magpapalabas si Van ng mahika ng elemento tulad niya, ngunit lahat ng kanyang pag-asa ay napalitan ng pagkasuklam at pagkadismaya nang malaman niyang may talento si Van sa mahika ng produksyon. Sinasabi ni Jalma na ang mahika sa paggawa ay itinuturing na pinakamasamang uri ng mahika ng mga maharlika dahil pinapayagan nito ang mga tao na lumikha ng mga espada at iba pang bagay gamit ang hilaw na materyal at imahinasyon. Gayunpaman, lahat ng iyon ay magagawa kahit walang mahika, at walang sinuman ang nangangailangan ng maharlika na isa lamang pinalaking panday bakal. Sabi ni Jalma, pareho silang malakas na fire mages ng kanyang namayapang asawa, at hindi niya matanggap na ang kanilang anak ang magkakaroon ng pinakamahinang mahika. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabing dapat niya itong hinugot noong gabing iyon, ngunit itatama niya ang kanyang mga pagkakamali ngayon. Nang inag sa takot si Van at hindi alam kung ano ang gagawin, ngunit bago pa man siya mapalo ng kanyang ama. Ang kanyang panganay na kapatid, si Mersha, ang humakbang upang ipagtanggol siya. Iminumungkahi niya na mayroon silang isang liblib na nayon sa kanilang teritoryo na hindi pa rin nabubuo, at dapat nilang hayaan si Van ang bumuo nito. Hinihiling ni Jalma na palawakin pa niya ang paliwanag, at sinabi ni Mersha na ang Nameless Village ay mayroon lamang 100 residente, at wala silang anumang ikinabubuhay. May malalakas na halimaw sa mga bundok sa Hilaga, at may isa pang lupain ng maharlika sa tabilang nila. Bukod pa rito, ang kanilang karibal na kaharian, ang Yeleneta, ay nasa labas lamang ng nayon, at doon lamang sila nagsasagawa ng ilang pagsasanay sa militar. Sumasang-ayon din si Jalma sa plano dahil ang Nameless Village ay bagong nakuha na teritoryo, at hindi pa talaga sila lil sa kanilang pamilya, na nagiging dahilan upang maging magandang desisyon ang pagpapadala ng isang miyembro ng pamilya doon. Pinupuri niya si Mersha dahil nakahanap ito ng gamit sa kahihiyan ng kanilang pamilya at sinasabihan si Van na umalis patungong nayon sa lalong madaling panahon. Nang umalis na ang lahat, humingi ng paumanhin si Mersha kay Van dahil sa pagmungkahi na ipadala siya sa napakahirap na lugar, ngunit hindi niya gustong mamatay ito sa kamay ng kanilang ama. Nagpasalamat si Van sa pagligtas sa kanyang buhay,
at nangako si Mercia na tutulungan siya hanggat makakaya niya upang mamuhay ng komportable sa nayon. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-impake si Van ng kanyang mga gamit, at galit na galit si Teal sa Marky dahil ipinadala siya nito sa malayong lugar, ngunit sinabi niya rito na talagang inaabangan niya ito dahil magkakaroon siya ng maraming libreng oras doon. Habang isinakay ang kanyang bagahe sa mga karwahe, naisip ni Van kung paanong hindi siya pinayagan ng kanyang ama na magdala ng anumang gabi, at kinailangan ni Mercia na kumuha ng mga mandirigma upang bantayan siya. Bukod pa riyan, sa una ay payapa lang ang pinayagan siyang dalhin, pero salamat sa pagmamagitan ng kanyang kapatid, ngayon ay sasama na rin si Teal sa kanya. Biglang dumating si Dee doon at sinabi kay Van na sasama siya para tapusin ang kanyang pagsasanay. Ayaw na ayaw ni Van yan, at sinasabing ipinagbawal ng kanyang ama na sumama sa kanya ang mga gabi. Sumagot si Dee na wala siyang natanggap na balita tungkol dyan, at dinala pa niya ang dalawa sa kanyang mga gabi. Hindi lang iyon, dahil dumating din si Esparta doon, sinasabi kay Van na nagretiro siya ng maaga mula sa mansyong ito, at sasama siya kay Van para patuloy siyang turuan. Kapag nagsimula ng gumalaw ang karwahe, medyo nadismaya si Van dahil hindi niya magamit ang sagisag ng pamilya sa sandaling ito, dahil gusto siyang palayasin ng kanyang ama ng palihim. Gayunpaman, buong lungsod ay nagtipon upang magpaalam sa kanya, dahil ang mga kabalyero ay nagdadala ng malalaking bandila na nagsasabing aalis na si Van. Nagpanik si Van nang makita iyon, at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Sinabi naman ng mga kabalyero na sinusunod lang nila ang utos ni Dee, at hindi nila pwedeng tanggalin ang mga bandila hanggat hindi niya sinasabi, pero natutulog siya ngayon. Sa pagtatapos nito, nagpaalam ang buong lungsod kay Van, at nangako siyang babalik balang araw. Mamaya, kinuha ni Van ang isang maliit na sanga sa kanyang kamay, at ginamit ang kanyang mahikang pangproduksyon upang gawing espada ito, na mangangailangan ng ilang uri ng reaksyong nuklear upang baguhin ang kahoy sa metal. Pero ano ba ang alam ko? Namangha sina Cam at Teal dito, at sinabi ni Van na gusto lang niyang makita kung may magandang paraan para gamitin ang kanyang mahikang sinasabing walang silbi. Sinabi naman ni Teal sa kanya na malapit na sila sa nayon, at nasa sabik si Van na makita ito. Sinabi niya kay Cam na kung hindi niya gusto ang buhay sa nayon, palagi siyang makakabalik sa mansyon. Handa siyang paalang bisa ang kontrata sa pagkaalipin at sinisiguro niya kay Cam na kaya niyang maglingkod kay Mercia, na magiging mabuti sa kanya. Agad na tumanggi si Cam, sinasabing sumumpa na siyang maglingkod kay Van, at mananatili siya sa piling nito hanggang sa huli. Medyo nagulat si Van dito, dahil parang isang proposal ang sinabi, na hindi niya kailanman natanggap sa kanyang nakaraang buhay. Biglang umuga ang karwahe at huminto, at binuksan ni Van ang bintana para malaman kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng isang kabalyero na may problema sa unahan dahil ang nayon ay inaatake ng ilang bandido. Agad na nagpatawag ng pulong si Van, at sinabi ni Dee sa kanya na sanay lumaban ang mga bandido, kaya walang pagkakataon ang mga taga-nayon laban sa kanila. Mayroon silang humigit kumulang 50, at bagaman pinipigilan ng makapal na pader na kahoy ang mga bandido na sumulong, gumagamit sila ng mga pana upang atakihin ang mga taga-nayon sa likod nito. Sinabi ni Dee kay Van na dapat nilang labanan ang mga bandido dahil mapapalayas nila ang mga ito kung magtutulungan ang lahat. Ngunit ang pinuno ng mga manlalakbay, si Ortho, ay tumangging makipagtulungan. Sabi niya ang misyon niya ay bantayan lang si Van hanggang makarating ito sa nayon, at hindi niya hahayaang sumugod ang kanyang mga tauhan sa laban kung saan sila ay nasa dahado. Ayon kay Dee, ang mga taga-nayon ang unang mamamayan na mapapasailalim sa pamamahala ni Van, at dapat silang lumaban upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sinabi ni Ortho sa kanya na ang mga ideal na ito ay angkop sa isang kabalyero na katulad niya, ngunit siya at ang kanyang mga tauhan ay mga adventurer, kaya hindi naaangkop sa kanila ang loika ng kabalyero. Walang panlaban si Dee doon, kaya pinakiusapan niya si Ortho na protektahan si Van habang siya at ang mga kabalyero ay lumalaban sa mga bandido. Alam niya na baka mamatay siya sa proseso, at hiniling niya sa mga adventurer na dalhin si Van at tumakbo pabalik sa lungsod kung kinakailangan. Gayunpaman, tutol si Esparta sa halatang babong planong ito. Sinabi niya sa lahat na kahit mukha siyang ordinaryong tagapaglingkod, isa siyang elemental mage, at tutulungan niya silang manalo sa labanan. Mahirap paniwalaan ang lahat iyon, pero sinabi ni Esparta na gagawa siya ng pader,
at ang mga adventurer ay dapat magpaputok ng mga ranged attack mula sa likod nito. Makakaabala iyan sa mga bandido, at sabay nakakalabanan sila ni Dee at ng mga kabalyero. Sa tingin ng Esparta, kapag sinalakay ang mga bandido mula sa lahat ng panig, tatakas sila. Tinanong siya ni Van kung balak niyang manatili at lumaban, at sinabi ng matandang butler na oo, kailangan niyang patuloy na umatake para mapunta sa kanya ang atensyon ng mga bandido. Sabi ni Van delikado at pwede siyang mamatay, pero gusto ni Esparta na lumabas ng may karangalan. Sinabi ni Van sa kanya na hindi siya maaaring mamatay sa lugar na ito pagkatapos ng tapat na paglilingkod sa kanyang pamilya sa loob ng mga dekada, at hindi rin niya gustong mamatay ang mga kabalyero. Alam niya na kung mawawala sa kanya ngayon sina Esparta at Dee, hindi niya magagawang paunlarin ang nayo ng mag-isa, at tiyak na papatayin siya ng kanyang ama dahil sa kanyang mga kabiguan. Kaya naman, nag-isip si Van ng alternatibo at inihayag na siya ang gagawa bilang panlinlang. Nagulat ang lahat sa pagkarinig nito, hanggang sa agad na tumanggi si Until na mangyari iyon. Sabi niya siya na lang ang magiging panlaban, at handa si Cam na pumalit sa kanya. Sumagot si Van na hindi niya gustong makitang may malapit sa kanya na mamatay. Kaya naman siya ang magiging panlinlang. Plano niyang sumakay sa karwahe at harapin ng direkta ang mga bandido, upang bigyan ng pagkakataon ng iba na atakehin sila mula sa gilid. Sa tingin ni Dee ay masyadong mapanganib, pero pinaalalahanan siya ni Van na siya ang nagturo sa kanya, kaya hindi siya madaling mamamatay. At kahit mamatay siya, wala nang mas dakilang katapusan para sa isang marangal kaysa mamatay para sa kanyang mga tao. Binunot niya ang kanyang espada at sinabihan si Dee na iwan ang kanyang katawan kung sakaling mamatay siya, dahil hindi niya gustong madungisan ang pangalan ng kanyang pamilya dahil sa kanyang kamatayan. Naantig si Ortho sa sinabi ni Van, na naalaala kung paano siya hindi masaya na tanggapin ang trabaho ng pagbabantay sa isang anak ng maharlika dahil sa akala niya na lahat sila ay mayabang na mga asong ulo. Gayunpaman, nang dumating si Van para batiin siya, at pinuri pa siya dahil cool at badass ang hitsura niya, medyo nagbago ang opinyon niya. Ngayong nakikita niyang isinasapalaran ni Van ang kanyang buhay para sa kanyang mga tao, nagpasya siyang hindi maging duwag at inihayag na lalaban siya kasama nito. Sinabi ni Van sa kanya na hindi ito sakop ng kanyang sweldo, ngunit sumagot si Ortho na hindi siya maaaring maging cool at badass kung hahayaan niyang ilagay sa panganib ng isang bata ang kanyang buhay sa kanyang presensya. Sumasang-ayon sa kanya ang kanyang mga kaibigan, at pagkatapos ay sumulong din si Dee, na nagsasabing hindi niya maaaring hayaang ilagay sa panganib ng kanyang Panginoon ang buhay nito habang siya ay buhay pa. Sumasang-ayon sa kanya si Esparta, sinasabing kailangan niyang turuan si Van mula sa simula kung sa tingin niya ay magandang estratehiya ang paglalagay sa panganib ng kanyang buhay. Agad siyang nagkaroon ng bagong plano at gumawa ng pader na gawa sa lupa sa loob lamang ng ilang segundo bago sinabihan ang mga kabalyero at adventurer na palibutan ang mga bandido mula sa magkabilang panig. Si Ortho at ang kanyang kaibigang mabigat ang katawan ay nagmadaling pumunta sa isang tabi habang si Dee at ang kanyang mga tauhan ay nagmadaling pumunta sa kabilang tabi. Samantala, nagsimulang magpaputok ng mga pana ang iba pang mga adventurer mula sa likod ng pader, nakapatay ng ilang bandido at nakagambala sa iba. Inutusan sila ng kanilang pinuno na unahin ang mga taong nasa likod ng pader, ngunit biglang sumugod si Dee at sabay-sabay na pinatay ang marami sa kanila. Sumali rin sa aksyon si Ortho, ang mga manlalakbay, at ang mga kabalyero. At kung hindi pa sapat iyon para mag-iwan ng dumi sa kanilang mga damit panloob ang mga bandido, nagsimulang maglabas si Dee ng nakakatakot na aura na nagpatakbo sa kanila. Napagtanto ng pinuno ng mga bandido na hindi sila mananalo sa ganitong paraan, kaya sinugod niya ang mga pader upang patayin ang mga taong nasa likod nito. Sinusubukan ni Ortho na bigyan ng babala ang kanyang koponan, ngunit hindi sila nakarik sa tamang oras, at naghahanda ang Cyclops wannabe na iwagayway ang kanyang mabigat na palako sa berdeng buhok na nerd. Sakto namang dumating si Van at tinukso ang pinuno ng mga bandido para makuha ang kanilang atensyon. Pinadaan niya sa pagitan ng binti ang malaking lalaki at pagkatapos ay sinugatan ang tuhod nito mula sa likod, na nagpabagsak dito sa lupa. Sumali rin si Cam sa laban at tumalon patungo sa pinuno ng mga bandido gamit ang kanyang palako bilang tantungan at nagbigay ng nakamamatay na huling suntok. Hindi nagtagal pagkatapos nito, lahat ng natitirang bandido ay nahuli.
Dahil walang nasawi sa puwersa ni Van, natutuwa si Ortho na nakamit nila ang pinakamagandang posibleng resulta at sinasabing kapag natanggap na nila ang kanilang bayad, tapos na ang kanilang trabaho dito. Pero medyo nagiging interesado siya kay Van ngayon. Nakikita niya ang malaking potensyal sa kanya at tinanong ang kanyang koponan kung gusto nilang manatili at tingnan kung ano ang magagawa niya sa walang pangalang nayong ito. Kalahati sa kanila ang nagsasabi sa kanya na walang sapat na pera sa nayon, ngunit ang kanyang pangunahing grupo ay nanatili dahil nakita rin nila si Van sa aksyon, at naniniwala silang hindi ordinaryong bata si Van. Gusto nilang mamuhunan sa kanya dahil sigurado silang magiging matagumpay siya balang araw, at pagkatapos ay maaari nilang kitain ang lahat ng loyalty points. Samantala, pinagalitan ni Teal si Van dahil sa paglalagay sa panganib ng kanyang buhay at sinabihang hayaan na lang siyang sumabak sa panganib sa susunod. Sa sandaling iyon, dumating si Nadia at ang iba pa roon at sinabi kay Van na nagtipon-tipon ang mga taga-nayon sa gate. Nagpasya siyang pumasok sa nayon ng may pagmamalaki at pag-asa, ngunit nang makita niya ang nayon, nawalan siya ng kaunti sa pareho dahil mukhang mahina at wasak ang mga ito. Malugod na tinanggap ng pinuno ng nayon si Van at nagpasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. At ang unang tanong ni Van ay kung inatake na ba ang nayon noon. Kinumpirma ng matandang lalaki, sinasabing maraming beses na silang inatake ngayong taon. Tinatanong ni Van ang dahilan nito, at sumagot ang pinuno na noong una, ang nayon ay bahagi ng ibang teritoryo, at regular na nagpapatrolya ang mga kabalyero dito. Mula nang maging bahagi sila ng teritoryo ng pamilyang Ferdia, walang sinumang dumating upang alagaan sila. Humihingi ng paumanhin si Van para doon at sinasabing hindi pa nakikita ng kanyang ama ang halaga ng maliliit na nayon. Ikinagalit ito ng mga taga-nayon, at tinanong ng matandang pinuno kung sa tingin ba ng mga maharlika ay hindi karapat-dapat protektahan ang maliliit na nayon dahil hindi sila nagbabayad ng malaking buwis. Sinabi ni Van sa kanya na walang saysay na sisihin ang sinuman, at lalo pang nagalit ang mga taga-nayon dahil dito. Sinasabi nila na hindi kailanman maiintindihan ng isang marangal ang pinagdaraanan nila, ngunit sinabi ni Van na pinag-uusapan nila ang kinabukasan ng nayon at hindi kailangan ang kanyang galit dito. Sinasabi niya na ang mga maharlika ang may pananagutan sa kalagayan ng nayon, ngunit ang mga batas na isinulat ng tagapagtatag ng kaharian ang pangunahing dahilan. Sabi niya, walang magbabago kung sisihin ang batas, at kailangan nilang gumawa ng ibang paraan para protektahan ang nayon. Ang unang paraan ay ang gumawa ng isang bagay na napakahalaga na hindi kayang baliwalain ng kaharian. Ang ikalawang paraan ay ang kumita ng sapat na pera upang umarkila ng mga mersenaryo para protektahan ang kanilang sarili, at ang huling paraan ay ang magtrabaho sa nayon at gawing mas maayos ito. Sinabi sa kanya ng isang masamang tao sa nayon na naisip din nila ang ideyang iyon, ngunit wala silang anuman. Sinabi ni Van sa kanya na iba na ang sitwasyon ngayon dahil may bago silang Panginoon, at gagawin niya ang lahat para ipagtanggol ang balon. Hindi nagtitiwala ang mga taga-nayon sa kanya dahil bata pa siya, ngunit nang humakbang sina Esparta at Di at nagpakilala bilang dating punong butler at pangalawang commander ng gabi, biglang nagtiwala ang mga taga-nayon na nasa tamang kamay ang kanilang nayon. Tinanong ng pinuno si Van kung mayroon siyang malakas na elemental magic, at agad niyang nilinaw na ang pinakamahusay niyang magagawa ay production magic, kaya hindi sila dapat umasa sa lakas niya sa labanan. Nagsimulang magmukmak ng lantaran ang mga taga-nayon at nasaktan ang ego ni Van. Sa sandaling iyon, tinanong siya ng isang taga-nayon kung ano ang dapat nilang gawin tungkol sa buwis, dahil sa kasalukuyan ay nahihirapan silang bayaran ang 30% ng kanilang kita. Nagpasya si Van na bawasan ito hanggang 10% hanggang sa maging matatag ang nayon at magsimula ng magustuhan siya ng lahat ng taga-nayon. Susunod, sinabi ni Van na kailangan nilang pagbutihin ang depensa ng nayon at tinanong si Esparta kung matagal ang tatagal ng pader na lupa na kanyang gagawin. Sumagot ang katulong na tumatagal lamang ito ng kaunting panahon bago maubos ang monarka, at pagkatapos ay magiging tumpok na lamang ng lupa. Nagpasya si Van na magtayo ng matibay na pader mamaya, ngunit hiniling niya kay Esparta na gumawa muna ng isa gamit ang mahika. Agad na lumikha ang matandang butler ng malaking pader sa paligid ng buong nayon at nagulat ang lahat nang makita iyon. Pagkatapos nito, sinabi ni Van na kailangan nila ng mga bitag at patibong para pabagalin ang anumang bandido, at hiniling ni Di sa kanya na ipaubaya na lang sa kanya iyon.
Pagkatapos ay bumaling si Van sa mga taga-nayon, sinasabing kailangan nilang magtulungan upang muling itayo ang nayon, dahil kung magtatagumpay sila, hindi magiging malabong pangarap ang gawin itong isang maunlad na lugar. Pagkatapos nito, pumunta si Van sa kagubatan upang subukan ng buo ang kanyang mahikang pangproduksyon. Kumuha siya ng maliit na troso at ginamit ang kanyang mahika para lubos na maramdaman ang bawat pulgada nito. Pagkatapos ay hinahati niya ang kahoy sa napakatipis na mga hibla at pagkatapos ay hinahabi ang mga ito sa isang matibay na disenyo, na lumilikha ng isang matatag na kubo ng pagmamalaki, hanggang sa dumating at magtanong kung ano ito. At sinabi ni Van sa kanila na ito ay isang nanomaterial cube, na talagang malakas. Gumagawa siya ng marami sa kanila at hindi nagtagal ay dumaan sina Ortho at ang kanyang mga kaibigan. Naging mausisa sila sa mga RGB cube at tinanong ni Ortho kung maaari niyang subukang putulin ang isa. Inihagis niya ang isang bloke sa hangin at pagkatapos ay buong lakas na sinipa ito, ngunit ang bloke ay tumama sa isang kalapit na puno, at walang kahit isang gasgas dito. Hindi makapaniwala si Ortho dahil ang kanyang atake ay kayang tumagos sa bato, pero buo pa rin ang kabong gawa sa nanomaterial. Pagkatapos nito, lalo pang nagsimulang mag-eksperimento si Van sa kanyang mahika at patuloy na gumagawa ng mga sandata at iba pang bagay hanggang sa lumubog ang araw, hanggang sa tanungin siya ni Till kung hindi siya napapagod dahil sinasabing maraming mana ang ginagamit sa production magic. Pero pakiramdam ni Van ay maayos lang siya. Nagtataka siya kung gaano karaming mana ang mayroon siya at basta-basta na lang gumawa ng katana mula sa kahoy dahil sino ang magmamalasakit sa agham at pagtitipid ng enerhiya at bagay kapag mayroon kang mahika. Nagsimulang kumikinang ang mga mata ni Cam nang makita ang bagong uri ng espada kaya't ibinigay ito sa kanya ni Van, at pagkatapos ay hanggang sa si Till ay nanood sa kanya nang may nagmamakaawang mga mata rin. Binigyan siya ni Van ng palakol at hindi natuwa si Till dahil may nakakatakot na disenyo ng bungo na hindi bagay sa kanyang cute na personalidad. Mamaya ng gabing iyon, habang natutulog sina Till at Cam, nakaupo si Van sa harap ng apoy sa kampo, hindi makapagpahinga. Pagod siya matapos maglakbay at lumaban, at marumi rin dahil hindi pa siya naliligo sa loob ng ilang araw. Sa tingin niya ay maayos ang pag-uugali ng kanyang mga alipin, pero sigurado rin silang pagod na at kailangan niyang magkaroon ng ilang pangunahing pasilidad bago niya simulan ang pagtatrabaho sa nayon. Kaya, kinabukasan, sinimulan ni Van na itambak ang mga nanocube sa isang bukas na espasyo upang makagawa ng bahay mula sa mga ito. Nagtipon-tipon ang mga taga-nayon para makita kung ano ang ginagawa niya, at kahit si Van ay hindi sigurado kung kaya niyang gumawa ng napakalaking bagay. Gayunpaman, nakatuon siya sa mga detalye at hakbang sa pagtatayo ng bahay. Una, nagtatayo siya ng matibay na mga haligi na susuporta sa bigat ng kisame, at pagkatapos ay nagtatayo ng mga pader sa paligid ng mga ito. Susunod, nagtatayo siya ng mas maraming silid na may mga pinto at bintana at pagkatapos ay idinadagdag ang bubong upang makumplito ang gusali. Sa gayon, natapos ang kanyang bahay sa isang iglap at walang makapaniwala na itinayo ni Van ang buong mansyon sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit masaya siya na mayroon na siyang bahay na komportableng matirhan. Ang buong nayon at mga kaibigan ni Van ay patuloy na nakatingin sa mansyon na nakabuka ang bibig at hanggang ngayon ay sinasabi ni Till na mas angkop ang kanyang produksyon magic para mamuno sa isang teritoryo kumpara sa elemental magic. Nagpapakumbaba si Van, sinasabing mas maganda pa rin sa kabuuan ng nakakasakit na mahika, dahil nagbibigay ito ng kakayahan sa isang marangal na tao na protektahan ang kanyang mga nasasakupan. Nararamdaman niya na mas maganda ang pakiramdam ng mga tao sa ilalim ng isang marangal na tao na kayang magpalabas ng fireballs kumpara sa isang glorified construction worker. Hindi sumasang-ayon sa kanya sina Till at Cam at sinasabing mas gusto nilang manirahan sa bayan niya kaysa sa bayan ng kanyang ama, pero sa tingin ni Van, may kinikilingan lang sila sa kanya. Pero naniniwala ang Esparta na sila ang tama. Sinabi niya kay Van na sa panahon ng digmaan, baka mas gusto ng mga tao na mamuhay sa ilalim ng mga maharlika na may malakas na kapangyarihan sa pag-atake, ngunit sa panahon ng kapayapaan, ang kanyang kakayahan ang pinakamainam para sa kanilang pag-unlad. Ortho, at iba pa ay pareho rin ang nararamdaman, at sinasabi nila kay Van kung gaano hindi ka panipaniwala na nakagawa siya ng bahay ng mas mabilis kaysa sa pagtakbo ni Usain Bolt ng 100 metro. Sinabi ni Van sa kanila na kung magdadala sila ng kahoy, kaya rin niyang gumawa ng bahay para sa kanila,
At parehong nag-init ang ulo ni Dee at Ortho para mangolekta ng kahoy at mauna silang magpagawa ng bahay. Well, hindi lang sila ang gustong magkaroon ng bagong bahay, at mahiyain namang tinanong ng pinuno ng nayon si Van kung may dala silang kahoy. Maaari rin siyang magtayo ng mga bahay para sa kanila. Nagsimulang ikwento ng mga taga-nayon sa kanya kung paano sira ang kanilang mga bahay at hindi na magandang tirahan, at napagtanto ni Van na talagang nakakapagod ang pag-aayos sa lahat ng ito. Gayunpaman, hindi niya gustong bigin ang kanyang mga tao, at totoo namang naghihintay na gumuho ang kanilang mga bahay anumang oras. Pumayag siyang magtayo ng bahay para sa kanila, kung dadalan nila siya ng kahoy para doon, at tuwang-tuwa ang lahat ng marinig ito. Hindi nagtagal pagkatapos nito, sabay-sabay na nilikha ni Van ang buong isang block ng tirahan, at hanggang ngayon ay namamangha pa rin ang mga tao sa kanyang galing. Sinasabi nila na ibang bagay ang magkaroon ng malaking mana pool, pero marunong din si Van kung paano magplano ng tamang layout para sa isang pamayanan. Nagsimulang ipamalas ni Van ang kanyang kaalaman tungkol sa arkitektura at disenyo at sinabing ginamit niya ang grid layout kung saan ang bawat unit ay binubuo ng 4 na bahay na may malalapad na kalye na nagkokonekta sa mga ito. Sa ngayon, ginawa niyang pare-pareho ang lahat ng bahay para walang away, pero balak niyang ipaayos ang mga ito sa bandang huli kapag may mas matibay na hilaw na materyales na magagamit. Lubos na nagpapasalamat ang mga taga-nayon at inihahandog ang kaunting ani na mayroon sila kay Van bilang regalo. Pagkatapos nito, nagtayo si Van ng pampublikong paliguan sa tabi ng kanyang mansyon dahil gusto niyang maligo araw-araw, ngunit nagiging mausisa rin ang mga taga-nayon tungkol dito. Sinabi ni Till at ng berdeng buhok na salamangkero na si Florial kay Van na maligo kasama sila, at nagulat siya nang marinig iyon at pinaalalahanan sila na isa na siyang ganap na lalaki. Unang maliligo ang mga babae, at sinabi ni Florial na si Van ay hindi katulad ng anumang marangal na nakilala niya, at talagang mabait at matalino ito, hanggang sa biglang nagsimulang magsalita tungkol sa kung gaano kahanga-hanga ang kanyang amo, at pagkatapos niyang matapos ikwento ang lahat ng iyon sa kanyang bagong kaibigan, oras na naman ng mga lalaki para maligo. Unang pumasok sina Van at Cam, at napansin ni Van na lumalaki ang kalamnan ni Cam matapos regular na magsanay kasama si Dee, speaking of the devil. Dumating naman sina Dee at ang mga kabalyero sa paliguan ng sandaling yun, at pagkatapos ay nagsimulang iwagayway ng malaking espada ang walang utak na malaking lalaki sa pampublikong paliguan. Pagkatapos maligo, nagpahinga si Van sa kanyang kwarto at bumagsak sa kama, iniisip na sa wakas ay makakapahinga na siya pagkatapos ng nakakapagod na araw. Kinabukasan, nagising siya at nakita niyang naghukay ng kanal sa paligid ng nayon ang mga kabalyero upang protektahan ito mula sa mga mananakop, at sinabi ni Van na kailangan nilang punuin ito ng tubig para sa pinakamahusay na resulta. Kailangan din nila ng tubig para sa pag-inom, pagsasaka, at pampublikong paliguan. Kaya nagpasya si Van na ang susunod nilang prioridad ay ang makahanap ng matatag na mapagkukunan ng tubig. Agad siyang naghanap ng malapit na anyong tubig, at pagkatapos ay gumawa si Esparta ng maliit na kanal sa direksyong iyon. Sinimulan ni Dee at ng iba pang lalaki na palawakin at pahabain ang kanal, at sumusunod sa kanila si Van, gamit ang kanyang mahika upang patatagin ang mga pader at ilalim ng kanal para hindi ito tumagas. Napansin niya na masaya si Dee sa paghuhukay sa matigas na lupa, at sinabi ni Esparta na napaka-aktibo niya para sa isang lalaking nasa edad 40. Kalmado at nagtatrabaho rin ng husto ang mga kabalyero, at sa palagay ni Van ay aabuti ng hindi bababa sa 1 linggo bago matapos ang kanal. Gayunpaman, determinado siyang matiyak ang supply ng tubig para sa nayon dahil kapag mayroon na silang lahat ng pangunahing pasilidad, magsisimulang dumalaw ang mga mangangalakal, at mapapabuti niya ang pamumuhay ng lahat. Well, mukhang na-overestimate ni Van ang sigasig ng kanyang mga manggagawa, at sa pagtatapos pa lang ng araw, kalahati na sila ng daan papunta sa nayon. Sabi ni Van sapat na at pinatigil niya sila, at tinanong siya ni Dee kung ano ang problema dahil kaya pa niyang magpatuloy. Sinabi ni Van sa kanya na hindi lahat ay may lakas ni Big D tulad niya, at ang mga tulad ni Cam ay nanginginig na parang paboritong laruan ng kanilang nanay. Napagtanto ni Dee na hindi lahat ay katulad niya ang katawan, kaya pumayag siyang magpahinga sa araw na iyon. Kahit may sapat pa siyang lakas para tapusin ang kanal ng mag-isa, natapos ang kanal kinabukasan, at nagtipon-tipon ang lahat ng sangkot sa ilog upang masaksihan ang pagbubukas nito.
Sinabi ni Van kay Esparta na buksan ang gate, at binasag niya ang isang bato upang makapasok ang tubig sa tunnel. Lahat ay pumapalakpak habang nakikita nilang tuloy-tuloy na dumadaloy ang tubig sa kanal na kanilang ginawa, at nagulat ang mga taga-nayon sa dami ng tubig na nakita nila ng sabay-sabay. Hindi nagtagal, napuno ng tubig ang mga kanal sa paligid ng nayon, ngunit natatakot si Van na baka magdulot ito ng pagbaha kapag nagsimula na ang pag-ulan. Nagpasya siyang maghukay ng lawa sa likod ng nayon para maiwasan iyon, at sinabi ni Esparta na magsisilbi rin itong imbakan ng tubig sa panahon ng tag-init. Hindi nagtagal pagkatapos niyan, nagtayo si Van at ang kanyang mga kaibigan ng isang lawa sa likod ng nayon, at nagtipon ang buong nayon doon upang makita ito. Hindi nila mapigilan ang kanilang kaligayahan sa pagkakita nito, at nagpasalamat ang pinuno ng nayon kay Van dahil ngayon ay hindi na sila kailangang maglakad ng 1 milya para makakuha ng tubig para sa kanilang mga pamilya. Ilang araw pagkaraan, pinalakas ni Van ang pader ng nayon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga piraso ng bato sa putik at pagkatapos ay ginawa itong semento gamit ang kanyang mahikang pangproduksyon. Sigurado ang lahat na sa ganitong matibay na pader, hindi man lang magiging problema kung atakihin sila ng mga bandido, pero hindi pa rin nasiyahan si Van. Nagpasya siyang lalong palakasin ang kanilang depensa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga balista sa tuktok ng pader at paglalagay ng mga kalasag sa harap nila upang makatakas sila sa mga pag-ataking mula sa malayo habang nananatiling ligtas. Sabi ni Van, mga pangunahing bagay lang daw ang mga ito, pero lahat ay hindi sumasang-ayon sa kanya dahil mukha talaga silang cool at kahanga-hanga. Sa tingin nila, walang magtatangkang makipag-away sa kanilang nayon ngayon, at sinabi ni Esparta na mali ang tawaging nayon ang lugar na ito dahil nagsisimula na itong magmukhang kuta. Sabi ni D, kung alam lang ni Halpa na kaya ni Van ito, hindi niya sana siya pinaalis at ginawa pa siyang kapalit niya kaagad. Hindi sumasang-ayon ang Esparta, sinasabing mas binibigyang halaga ni Halpa ang kakayahan sa labanan, at hindi niya kailanman lubos na mapapahalagahan ang talento ni Van. Sinasabi ni D na sapat ang lakas ng laban ni Van, at malamang na mas malakas siya kaysa kan-inuman doon. Sumagot si Esparta na malaki ang kapangyarihan ni Van para protektahan ang mga tao, pero hindi niya kayang sakupin ang ibang teritoryo. Ikinagalit ito ni D at sinabing ang digmaan ay hindi lang basta paglalaban ng mga sundalo gamit ang kanilang mga espada, dahil nakikita niyang nagiging seryoso ang dalawang lalaki kaysa sa nararapat. Hiniling ni Van sa kanila na tumigil. Sabi niya, walang magandang maidudulot sa kanila ang pagtatalo tungkol sa talento at paggamit nito, at kailangan nilang gawin ang lahat ng makakaya nila para magkaroon ng mas magandang buhay gamit ang kung ano ang mayroon sila. Nagsimulang tumawa si D nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, at sumang-ayon siya kay Van, sinasabing magiging mahusay siyang pinuno saan man siya ipadala. Buong kumpiyansa niyang sinasabi na balang araw baka magkaroon pa siya ng domain na makikipagkompetensya sa domain ng kanyang ama, pero mas interesado si Van sa agahan dahil gutom na talaga siya. Nasisiyahan siya sa agahan, hanggang sa ginagawa ito para sa kanya, at natutuwa siya na nagustuhan ito, dahil medyo kulang sila sa mga sangkap. Napagtanto ni Van na nakakabahala ito, at sinabi ni Esparta sa kanya na magandang ideya ang pagpapabuti sa depensa ng nayon, ngunit kailangan din nilang mag-alala sa kita nito. Wala silang koneksyon maliban sa mga mangangalakal na dumadating dito minsan sa isang buwan. Sumagot si Van na kaya niyang asikasuhin ang mga muebles at kubyertos, at sapat naman ang gulay na ginagawa ng mga taga-nayon para sa kanilang pangangailangan, kaya nilang mabuhay ng maayos. Pinunasan ni Esparta ang piraso ng omelette sa kanyang bigot habang sinasabi kay Van na wala silang pampalasa dito, at wala rin silang sangkap para sa mga lutong panghimagas na gustong-gusto ni Van. Nagulat si Van nang marinig ito at agad na humarap kay Till, na parang siya ang nagtaksil sa kanya. Nagpasya siyang magtayo ng isang espesyal na industriya na magbibigay sa nayong ito ng lahat ng perang kailangan nito. Hinihiling niya sa kanyang koponan na bigyan siya agad ng ilang ideya, at iminungkahi ni Cam na maibibenta nila ang mga nanocube dahil ang mga ito ay isang revolusyonaryong materyal. Agad na tinanggihan ni Van ang ideyang iyon dahil siya lang ang makakagamit sa kanila. Susunod, sinabi ni Till na maaari silang manghuli ng mga halimaw para sa mga materyales, ngunit tinanggihan din ni Van ang ideyang iyon dahil ang mga adventurer at knight lang ang maaaring gumawa nito. Sa tingin ng Esparta, mahirap makahanap ng espesyal sa nayong ito,
kaya nagpasya si Van na mag-isip ng mabuti tungkol dito. Mamaya ng araw na iyon, nakasalubong niya ang matabang lalaki mula sa grupo ni Ortho, na nagsabing tila mahal na mahal siya ng kanyang mga alipin dahil nang hilingin niyang ipakita kung ano ang kayang gawin ng kanilang mga sandata, tumanggi silang sirain ang mga sandata sa pamamagitan ng paggamit nito. Na-disappoint si Van sa kanilang dalawa at sinabing ang mga armas ay para gamitin, at kung patuloy nilang itatago ang mga ito, hindi sila makakatulong kapag dumating ang panahon. Hinihikayat sila ni Van na gamitin ang kanilang mga sandata, at ang adventurer na may malawak na katawan ay naglabas ng kalasag na gawa sa balat ng orc. Sinasabi niya na talagang matibay ito at kayang sukatin ang lakas ng kanilang mga armas, at hinihikayat niya silang atakehin siya. Kalmado na nag-aatubiling pumayag na gawin ito at marahang tinapik ang kalasag gamit ang kanyang katana. Sinabi ng lalaking malaki ang katawan na dagdagan pa ang lakas dahil hindi man lang iyon maituturing na atake. Pero sa sumunod na sandali, napansin niya na may bahagi ng kanyang kalasag na nahulog sa lupa. Hindi siya makapaniwala na ang kalasag na kakagawa lang niya ay nasira na ngayon. At bukod pa doon, sinabi ni Van sa kanya na ang espada ay mukhang metal, pero kahoy lang pala. Dahil dito, umiyak ng malakas si Fatty, pero agad na inayos ni Van ang kanyang kalasag gamit ang kanyang mahika. Sa sandaling iyon, dumating si Ortho doon, at tinanong niya si Van kung gusto nitong bumili ng ilang mahahalagang mineral mula sa kanila. Namangha si Van nang makita siyang nagdadala ng kariton na puno ng mga bihirang mineral, at ipinaliwanag ni Ortho na ang mga bundok malapit sa nayon ay puno ng mga mineral at ore, at hindi pa nga sila kailangang lumayo para makuha ang mga ito. Mayroon siyang ilang ore ng bakal, tansu, at pilak, at kaunting ginto rin. Gayunpaman, ang pinakamahalagang natuklasan ay ang mithril ore, at nabaliw si Van nang makita ito. Nagtataka siya kung bakit walang ibang nakatuklas ng mga yaman sa mga bundok noon, at sinabi ni Ortho na masyadong malayo at hindi maginhawa ang lugar na ito para may mag-abala pang tumingin. Pagkatapos nito, nagpasya si Van na magtrabaho sa iron ore at ginawa rin itong nanocube. Nasa sabik si Fatty nang makita ito at tinanong niya si Van kung makakagawa siya ng mga espada gamit iyon. Masama pa rin ang pakiramdam ni Van tungkol sa kanyang kalasag, kaya pumayag siyang gumawa ng isa para sa kanya, at hiniling sa kanya ni Fatty na gumawa ng maikling espada at mahabang espada. Unang ginawa ni Van ang maikling espada, maingat na iniisip ang lahat ng detalye para gawing matibay, matalas, at maganda rin ito. Tuwang-tuwa si Fatty nang makita ang espada, at nagtipon-tipon ng iba pang mga adventurer sa paligid niya para makita ito ng mas malapitan, habang gumagawa naman si Van ng mahabang espada na kapareho ang disenyo. Dahil dito, nagiging baliw ang mga adventurer, at tinanong nila si Van kung kaya rin niyang gumawa ng mga espada para sa kanila. Nagpasya siyang gumawa ng tig-isa para sa kanila dahil sila ang nagdala ng mga mineral, at pagkatapos ay sinabi ni Florial sa kanya na mukhang malaki ang maibibenta ng mga espada. Sa tingin ni Van, kung makakagawa siya ng mga espada mula sa mithril, baka mas malaki pa ang halaga nito kapag dumating na si Esparta. Sinuri niya ang mithril ore at sinabing napakabihirang makahanap nito, ngunit kung nakita ito ng mga adventurer sa kagubatan bago pa man pumasok sa bundok, nangangahulugan lamang ito na may kalapit na piitan. Sabi niya, kung may matutuklasan na piitan dito, biglang sisikat ang nayon, at libu-libong tao ang pupunta rito araw-araw para galugarin ang piitan. Bagaman malaking tulong ito sa kanilang ekonomiya, alam ni Van na hindi nila kayang suportahan ang napakaraming tao. Bukod pa riyan, natatakot siya na sila ay aatakihin ng kalaabang bansa at maging ng mga karatig na maharlika dahil sa piitan. Sabi ni Florial, kung may matatagpo ang piitan, agad ipapadala ng ama ni Van ang mga kabalyero para protektahan ito, at sumagot si Van na halos itakwil na siya ng kanyang ama, kaya ipapadala siya sa ibang lugar kung magiging mahalaga ang nayong ito. Nauunawaan na ngayon ni Florial na nais ni Van na mas paunlarin ang nayon at gawing permanenteng teritoryo bago matuklasan ang piitan at iulat ito. Sabi ng isang ortopedista, susubukan nilang hindi pumunta sa rehiyon kung saan maaaring matatagpuan ang piitan. Sumasang-ayon din ang kanyang mga kaibigan, at nagpasalamat si Van sa kanila sa pagiging lihim, kahit na mas malaki ang kanilang kita kung sila ang nakatuklas sa piitan. Hindi nagtagal pagkatapos nito, muling pinaganda ni Van ang nayon gamit ang mas magagandang materyales, at nag-alala si Till na baka masyado siyang nagtatrabaho.
Sa sandaling iyon, may isang taga-nayon na tumatakbo at sumisigaw na may isang kawon ng mga halimaw na may baluti na parang butiki ang papalapit sa nayon. Agad na inutusan ni Van ang lahat na pumasok sa loob ng mga pader at pagkatapos ay sinarhan ang mga tarangkahan. Takot na takot ang mga taga-nayon sa mga halimaw, ngunit hiniling ni Van sa kanila na lumaban kasama niya dahil magkasama, kaya nilang talunin ang anumang hadlang sa kanilang daan. Naging inspirasyon ang pep talk ni Van sa mga taga-nayon, at sinumpa nilang lalaban sila hanggang sa huling hininga nila para protektahan ang nayon. Sinabi ni Van sa kanila na agad pumunta sa pader at magposisyon sa likod ng mga balista. Sinabi ni Com sa kanya na nagpunta sa Pangangaso si Ortho at ang kanyang grupo, kaya kailangan nila ng isang mamumuno sa sitwasyon, at nagpasya si Van na sumama sa iba pang mamamayan niya. Gayunpaman, hinawakan ni Till ang braso niya habang may luha sa mata at si Van ay maaaring hindi isang simp, pero hindi niya gustong saktan siya. Hinihiling niya kay Dee na umakyat at iulat sa kanya ang sitwasyon ng real time. Habang nananatili siya sa lupa at nagbibigay ng mga utos, tinanggap ni Dee ang kanyang utos at nagmadaling umakyat sa pader, at ang nakita niya sa harap niya ay nagdulot sa kanya ng pagkamangha. Sinabi niya kay Van na may humigit kumulang 40 armored lizard na patungo sa kanila, at ang taas ng mga ito ay mga 8 metro, katumbas ng 3 elepante na nakatayo sa balikat ng bawat isa sa mga unit ng kalayaan. Nagsimulang magpanik si Dee nang makita ito dahil kahit ang isang grupo ng mga veteranong kabalyero ay nahihirapang talunin ng isang nakabaluting butiki, at sa ngayon, kakaunti lang ang kanilang mga sinanay na mandirigma. Inutusan siya ni Van na ikarga ang mga palasong bakal sa mga higanteng crossbow, at agad siyang sumulong para gawin yun. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kabalyero na hindi epektibo ang mga normal na sandata laban sa matigas na kaliskis ng mga nakabaluting butiki, at alam din yun ni Dee. Sabi niya, hanggang ngayon, nanalo siya sa lahat ng laban na kanyang nilahukan, pero sa pagkakataong ito, gusto niyang magtiwala sa kanyang pakiramdam at hayaan si Van ang mamuno. Inutusan niya ang lahat na ikarga ang kanilang balista, at pagkatapos ay inutusan silang magpaputok. Nawawala ang mga pana sa sandaling tumama ang mga ito sa mga butiki, at sandaling nag-isip si Dee bago niya napagtanto na may malaking butas saan man tumama ang mga pana. Ang mga butiking may kalasag na tinamaan ng mga palaso ay bumagsak sa lupa pagkatapos ng ilang segundo ng puwersang nagtutulak sa kanilang katawan pasulong, at sa unang pagpapaputok pa lang, 10 sa kanila ang natamba ng mga taga-nayon. Namangha si Dee sa kalidad ng mga sandatang gawa ni Van, at gayon din sa mga taga-nayon na sa ilang kadahilanan ay mas magaling pumutok kaysa sa mga kasama ko sa Call of Duty sa ranked matches. Sinabi niya sa lahat na maghanda para sa ikalawang laban, at sinabi ng mga kabalyero sa kanya na isa na lang ang natitirang palaso na bakal para sa bawat balista. Sinabi ni Dee sa kanila na magkarga at magpaputok pa rin, at nagawa nilang matamba ang mas maraming armored lizard. Gayunpaman, kalahati pa rin ng mga butiki ang natitira at wala na silang bala. Ipinadala ni Dee ang mensahe kay Van, na nagsimulang maghanap ng solusyon sa problema. Nang bigla niyang maalala na nagawang putulin ng kahoy na espada ni Caln ang high-spec shield ni Fatty, naisip niya na baka epektibo rin ito laban sa mga nakabaluting butiki, at sinabi niya kay Dee na gamitin ang mga kahoy na pana. Sa tingin ng mga kabalyero, ito ay simpleng katangahan dahil hindi makakapasok ang kahoy sa balat ng butiki na kasing tigas ng bakal. Sinabi ni Dee sa kanila na tumahimik na lang dahil ilang beses nang napatunayan ni Van na mali sila, at pinagkakatiwalaan niya ang sinasabi nito. Inutusan niya ang mga taga-nayon na ikarga ang mga palasong kahoy at iputok, at kahit ang mga palasong kahoy ay nagawang tumagos sa mga butiki, kahit na natigil ang mga ito sa kalagitnaan. Sa kabutihang palad, sapat na yun para tamaan ang kanilang mahahalagang bahagi ng katawan at agad silang mapatay, at ngayon alam na ni Dee na walang makakatalo sa kanila. Sinabi niya sa mga taga-nayon na muling magkarga at magpaputok, dahil ngayong gabi ay kakain sila ng karne ng butiki. Sinusunod ng mga taga-nayon ang kanyang utos at pinapaulan ang mga pana sa mga nakabaluting butiki, nililinas ang anumang natitira sa kanila. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Dee ang kanilang tagumpay kay Van at sa iba pang mga taga-nayon, na nagsimulang malakas na magpalakpakan, hanggang sa mahigpit na yakapin si Van, at sinusubukan pa rin niyang tanggapin na talagang gumana ang kanilang mga sandatang kahoy laban sa makapangyarihang mga halimaw.
Nang makabalik sa tuktok ng pader, sinabi ng mga kabalyero na walang nasugatan mula sa kanilang panig, at marami pa silang natitirang bala. Sa tingin ni Dee, napakabilis na tapos ng laban kaya medyo nadismaya siya, pero nagpapakita lang ito kung gaano kahusay ang kakayahan ni Upvan. Hindi nagtagal pagkatapos nito, sinimulan ng mga taga-nayon na ay proseso ang mga bangkay ng butiki sa ilalim ng gabay ng grupo ni Ortho, na medyo huling nakabalik. Sinabi ni Ortho sa kanila na panatilihin ang mga mata, pangil, balat, at magic core para sa pagbibenta. Habang itatabi ang karne para kainin, sinabi niya na karaniwan ay matagal ang pagpoproseso ng mga armored lizard at karamihan sa karne ay nabubulok bago pa nila magamit. Pero salamat sa mga kutsilyong ginawa ni Van, talagang madali ang trabaho. Sa sandaling iyon, dumating si Van doon at sinuri ang bundok ng karne at nagpa siya na magdaos ng malaking pagdiriwang upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa gabi, nagsisimula ang mga pagdiriwang at nakakakain ang mga tao ng mas maraming karne hanggat kaya nila. Kinausap ng grupo ni Ortho si Van at sinabi sa kanya na napakaganda ng paggana ng mga armas na ginawa niya para sa kanila. Narinig ito ni Dee at tinanong niya si Van kung gumawa siya ng mga sandata para sa mga pakikipagsapalaran bago siya, at nagsimulang ipakita ng grupo ni Ortho ang kanilang mga espada. Nagseselos si Dee nang marinig ito at hiniling kay Van na gawan siya ng espada, at handa siyang bigyan ito ng blankong tseke para doon. Gusto rin ng ibang mga kabalyero na gumawa ng mga sandata si Van, at mahiyain niyang sinabi sa kanila na hindi siya makakatanggap ng anumang pera mula sa kanila, ngunit medyo abala siya sa ngayon. Nangako siya na gagawa siya ng bagong kagamitan para sa kanila pagkatapos maayos ang mga usapin sa nayon at natuwa naman ang mga kabalyero doon. Pagkatapos nito, sinabi ni Ortho kay Van na karaniwan, ang isang nakabaluting butiki ay nagkakahalaga ng 20 gintong barya, ngunit dahil karamihan sa karne ay mabubulok, makukuha niya ang mga 8 gintong barya bawat butiki. Malaking halaga pa rin iyon at nalulula si Van sa pag-iisip kung paano niya gagamitin ang lahat ng perang iyon. May masamang balita siyang sinabi sa kanya ng Esparta, sinabing kapag kumikita ang isang nayon ng higit sa 100 gintong barya, kalahati nito ay kailangan nilang ibigay sa marquis bilang buwis. Parang nawala ang buong ipon ni Van sa crypto scam nang marinig niya ito, at tinanong niya kung may paraan ba silang makagawa ng tax fraud. Sinabi ni Esparta sa kanya na hindi nila mate at tago ang pagbibenta ng napakaraming material, at nawala ng pag-asa si Van. Gayunpaman, mas nag-aalala siya na matuklasan ng kanyang ama ang kahalagahan ng nayong ito, dahil kung mangyayari iyon, ipapatapon siya nito sa ibang malayong lugar. Biglang nagkaroon ng solusyon si Esparta, at sinabing maaari silang mag-compromise sa sitwasyon sa pamamagitan ng pag-uulat sa Mercia sa halip na sa Halpa. Napagtanto ni Van na maibibigay nila ang karangalan ng pagtalo sa mga butiki sa kanyang nakatatandang kapatid, na magtatakip sa kanilang mga ginawa at magpapahintulot sa kanila na manatili sa nayong ito ng mas matagal. Kinabukasan, 2 mangangalakal ang dumating sa nayon, at sila ay naloko nang makita ang malaking pader na parang kuta sa harap nila. Nagsimula silang magsisihan sa maling pagbasa sa Google Maps at pagkawala sa daan, nang biglang lumitaw si Van sa ibabaw ng gate at binati sila sa kanyang nayon. Nagulat ang mga mangangalakal dahil nakilala nila si Van bilang henyong anak ng Marx, at nagtataka kung bakit siya nasa napakalayong lugar. Nagpakilala sila bilang Bell at Rango mula sa Merry Chamber of Commerce, at pinapasok sila ni Van. Sa sandaling makarating ang magkakapatid na mangangalakal sa bodega, napanganga sila sa sahig sa pagkakita sa mga materyales na inani mula sa mga armored lizard. Nahihirapan silang maniwala na ang isang napakaliit na nayon ay nakahuli sa lahat ng mga halimaw na ito, ngunit gusto lang malaman ni Van kung pwede nilang bilhin ang lahat ng gamit na ito mula sa kanila. Agad na sumagot ng oo ang mga mangangalakal at hiniling kay Van na maghintay ng 1 buwan, dahil kailangan nilang mag-ayos para sa buong grupo na susuri at magdadala ng lahat. Pumayag si Van dyan, at hiniling sa kanila na kumuha ng libreng karne, dahil mapapanas din naman ito dahil hindi siya makagawa ng refrigerator sa ngayon. Pagkatapos ay pinapatinggan niya sa magkakapatid ang ilang sandata na binibenta rin, at namangha sila sa kalidad. Agad silang pumayag sa presyong hiningi ni Van nang walang anumang torang naganap, at hiniling niya sa kanila na i-promote sila.
Nag-atubili ang magkakapatid na sagutin ang tanong na iyon, at napagtanto ni Van na ang mga noob na ito ay nag-iisip na sila ay mga propesyonal na maaaring mag-isa sa kalakalan ng kanyang mga espada. Sinabi niya sa kanila na kahit anong pagtatago nila, malalaman pa rin ng mga tao ang tungkol sa nayon dahil matutuklasan nila ang ruta na kanilang tinatahak. Nagulat ang magkakapatid nang marinig ito, at sinabi ni Van sa kanila na may isa pang paraan para kumita ng malaki. Sabik silang marinig iyan, at sinabi niya sa kanila na magtayo ng tindahan sa kanilang nayon. Agad tinanggap ng magkapatid ang alok na iyon at yumukod sa harap ni Van upang ipakita ang kanilang pasasalamat, at sinabi niya sa kanila na dapat nilang itayo kaagad ang kanilang tindahan, bago pa man nila maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Binuksan ni Van ang tindahan na pinapangarap nilang buksan, at sinabi sa kanila na inaasahan niyang magkakaroon sila ng magandang negosyo. Hindi nagtagal pagkatapos nito, may dalawang bisita si Van na hindi niya inaasahan. Isa sa kanila ay isang marangal na dalaga na halos kasing edad niya, at ang isa naman ay isang malupit na night mommy na nagbabantay sa kanya. Sa gabi, mapanghusga na si nanay at sinabing aalamin niya kung tunay bang henyo si Van o nagpapanggap lang. Samantala, binibigyan ni Esparta si Van ng takdang aralin, na sinasabing magplano ng isang lungsod para sa 10,000 katao na titira, dahil sa bilis ng pag-unlad ng kanilang nayon, magiging lungsod ito sa lalong madaling panahon. Tinanong niya si Van kung anong uri ng kuta lungsod ang gusto niya, sinasabing ang mga kuta na hugis parisukat ang pinakakaraniwan. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Van na maging labis, at sinabi niyang gusto niyang magtayo ng kuta na hugis bituin, dahil mapipilitan ang mga umaatake na mag-aksaya ng maraming oras sa pagtatangkang saklawin ang mga punto ng depensa na itatayo niya sa paligid ng kuta. Gusto ni Esparta ang ideya at sinimulang tulungan si Van, nang biglang pumasok sa silid ang pulang buhok na kabalyero, sinasabing may sugo mula sa karatig na lalawigan ng Ferdinando na narito upang makita siya. Pinapasok sila ni Van, at sila pala ay ang parehong marangal na dalaga at ang mommy knight. Binati niya sila, at nagpakilala ang nanay bilang si Mira, na naging viscountess matapos umakyat mula sa ranggo ng isang kabalyero. Kinakabahang nagpakilala ang dalaga bilang si Art, ang bunso sa mga anak ni Count Ferdinando, at pinakiusapan ni Van ang dalawa na maupo. Agad na tinanong ni Mira si Van kung bakit sa tingin niya sila narito, at sinabi nito na narito sila upang suriin siya at makuha ang kanyang loob kung tila siya ay isang banta. Nagsimula siyang tumawa nang marinig iyon dahil tama si Van, at pagkatapos ay sinabing iniisip ni Count Ferdinando na ipinadala ni Marquis Halto ang kanyang henyong anak para mamuno sa nayong ito dahil gusto niyang sakupin ang kanyang teritoryo. Gayunpaman, sa tingin ni Mira, ipinadala si Van dito dahil wala siyang elemental magic. Nagpasya si Van na maging tapat at sinabi sa kanya na tama siya tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa elemental magic, ngunit hindi siya narito upang mamuno ng anumang uri ng digmaan, at pinalayas lamang siya ng kanyang ama. Ayaw maniwala ni Mira na pagkatapos makita kung gaano kalaki ang pag-unlad na nagawa ni Van sa nayon sa maikling panahon, at naniniwala siya na humigit kumulang 5,000 sundalo ang ipinadala kasama niya upang gawing base militar ang nayong ito. Natawa si Van nang marinig iyon, at pagkatapos ay humingi ng paumanhin bago sinabi kay Mira na pinalayas siya ng pamilya na walang dala kundi ang kanyang bagahe at kalmado, at walang ni isa man ang nagpunta para magpaalam sa kanya. Tinanong ni Mira kung nag-i-hallucinate ba siya sa butler at sa deputy night commander, at sinabi ni Din na kusang dumating ang mga ito para tapusin ang pagsasanay ni Van, at hindi niya pinansin ang mga mensahe mula sa night commander na bumalik sa lungsod. Sinabi rin ni Esparta sa kanya na nagretiro na siya at ngayon ay nagtuturo kay Van bilang libangan, at sinabi ni Till na gusto niyang maglingkod kay Van magpakailanman dahil mabait siya sa lahat, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan. Hindi pa rin ito maipaliwanag ang mabilis na pag-unlad, at nagpasya si Van na bigyan ng demo ang kanyang mga bisita dahil mas mabilis iyon. Dinala niya sila sa labas ng nayon at hiniling kay Esparta na gumawa ng pader na gawa sa lupa upang magawa niya itong pader na kasing lakas ng pader ng isang kuta. Namangha si Mira sa mahika ng matandang butler, pero sinabi niya naguguho ang pader kapag nawalan ito ng mana. Agad na ginamit ni Van ang kanyang mahika upang gawing solidong konkreto ang pader na gawa sa putik, at pagkatapos ay gumamit siya ng ilang kahoy na nanocubes upang gumawa ng gate. Nang makita ito ni Mira at Art, naguluhan sila at tinanong si Van tungkol sa kanyang mahiwagang katangian.
Sumagot siya na kaya niyang gumamit ng mahikang pangproduksyon, na itinuturing na pinakamasamang uri ng mahika, at iyon ang dahilan kung bakit siya ipinatapon dito. Nang marinig iyon, naaalala ni Art ang sarili niyang malas na buhay, at pagkatapos ay nagpasya si Mira na simulan ang kanyang ikalawang agenda. Sinabi niya kay Van na ipinadala siya rito para ihandog ang kamay ni Art sa kasal sa kanya, at naintindihan niya na gusto ng konde na ibigay sa kanya ang kanyang anak para hindi niya subukang sakupin ang teritoryo nito. Sinabi niya kay Mira na hindi kailangan ang kasal dahil ayaw niyang makipag-away kaninuman, at ginagawa lang niyang maunlad ang nayon dahil gusto niyang mamuhay ng mapayapa dito. Sinabi ni Mira sa kanya na sa simula ay gusto niyang pigilan si Art na maging kasintahan ng Panginoon ng isang maliit at walang pangalang nayon dahil hindi siya makakahanap ng kaligayahan sa ganoong maruming lugar. Pero pagkatapos makita ang potensyal at karakter ni Van, sinusuportahan na niya ang kanilang pagpapakasal. Sinimulan niyang purihin ang kanyang katalinuhan, karisma, at lakas ng loob na gawing hamon ang mga paghihirap, at sinabing kung legal lang, siya mismo ang gustong magpakasal sa kanya. Nasa sabik si Van sa ideya na magkaroon ng mommy waifu, pero sa kasamaang palad, si Art lang ang kaya niyang makuha sa ngayon. Humarap si Mira kay Art, tinanong kung gusto niyang pakasalan si Van dahil hindi talaga siya makahanap ng mas mabuting lalaki. Nahihiya si Art at sinasabing mabuting tao si Van, pero hindi pa niya naiisip ang kasal. Sinabi rin ni Van sa kanya na huwag magmadali dahil ito ang pinakamahalagang desisyon ng gabi niya, at sinabi ni Mira na magpapalipas sila ng gabi sa nayon para makapag-isip sila doon. Nagulat si Van nang marinig na magpapalipas sila ng gabi, pero nang tanungin ni Mira kung may bakanteng kwarto siya sa isang mansyon, nagpasya siyang magtayo ng isang bahay panuluyan para sa kanila. Pagkatapos noon, kumain sila ng hapunan, at nagpasya si Van na alamin pa ang tungkol sa batang babae na maaaring maging kanyang magiging waifu. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ang mga cute na bagay tulad ng bulaklak at manika, at tinanong ni Van kung pwede niyang makita ang mga manika niya. Masaya si Art na may nagkaka-interes sa kanya, at masaya siyang pumayag na ipakita kay Van ang mga manika sa kanyang karwahe. Mamaya, sinamahan ni Van ang dalawang babae papunta sa bahay pahingahan, at iniwan ni Mira ang dalawang bata para masabi ni Art kay Van na mabait siya bago tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay bumalik si Van sa kanyang mansyon, kung saan sinabi sa kanya ni Esparta na dahil ipinadala ng konde ang kanyang anak na babae upang pakasalan ang Panginoon ng isang walang pangalang nayon, malamang na hindi rin siya isang elemental mage. Ngayon ay natanto ni Van na pinalayas din si Art mula sa kanyang tahanan, at nagpasya siyang payagan itong manatili sa nayon kung gusto niya, kahit hindi sila maging magkasintahan. Kinabukasan, nagising sina Till at Cam kay Van ng nagmamadali, at tinanong niya sila kung bakit nila ginambala ang kanyang panaginip, lalo na't malapit na siyang humulik kay Sydney Sweeney. Sinabi ni Till sa kanya na may mas mahahalagang bagay siya kaysa doon sa totoong buhay at nakarating na sina Dee at Esparta sa lugar. Hinihiling ni Van sa kanila na sabihin man lang ng maayos kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Till na malalaman niya ang lahat pagkarating niya sa Lake Van, ang parehong lawa na nilikha niya ilang araw na ang nakalipas. Nagulat si Van nang malaman niyang pinangalanan ng mga taga-nayon ang lawa sa kanya, at agad siyang nagtala para pigilan silang pangalanan din ng nayon sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa lawa at nakita niyang naroon na ang buong nayon. Si Dee naman ang nagdala sa kanya diretso sa pinagmulan ng kaguluhan, na isang sirena na nagtatago sa lawa. Sinabi ni Esparta kay Van na karaniwang naninirahan ang mga sirena sa magagandang ilog sa malalalim na kagubatan kung saan hindi maabot ng mga tao para marumihan ang mga ito. Gayunpaman, may ilang sirena na lumitaw sa lawa na ginawa ni Van, at walang sino man ang makaintindi kung paanong nakarating dito ang napakabihirang uri na ito. Nagpasya si Van na kausapin ang sirena para malaman kung bakit siya narito, ngunit hindi siya sumagot. Nagtataka siya kung bingi ba ito o hindi lang talaga naiintindihan ang wika ng tao, at nag-isip ng ibang paraan na tiyak na gagana. Inutusan niya sina Till at Cam na magdala ng karne, at gaya ng naisip ni Van, lahat ay nakakaintindi ng wika ng pagkain. Lumalangoy ang sirena patungo sa kanya nang makita ang inihaw na karne at nagtanong kung talagang makakain niya ito. Sinabi ni Van sa kanya na sa kanya lahat iyon, at sa sandaling kainin ito ng sirena, napagtanto niya na ito ang karne ng nakabaluting butiki. Tinanong niya kung sino ang nakatalo sa mga nakabaluting butiki,
At bago pa man makapagpakumbaba si Van at magbigay ng kredito sa pagtutulungan ng nayon. Lahat ay nagkakaisa sa pagdeklara na si Van ang tinalo sa kanilang lahat. Nasiyahan ang sirena nang malaman iyon, at agad siyang lumubog sa tubig at nawala. Nagtataka si Van kung babalik siya agad, pero hindi nakikita ni Asparte na mangyayari iyon dahil mas mahiyain ang mga sirena kaysa kay Bigfoot. Nakakagulat, kinabukasan, dumating ang buong angkan ng mga sirena sa pintuan ni Van, at nagulat siya nang makita sila. Sigurado siya na narito sila dahil tinalo niya ang mga nakabaluting butiki at nagtataka kung sinasamba ng mga sirena ang malalaking kalaskasan na mga halimaw na iyon. Tinawag ni Asparte na, idiotak, ang kanyang ideya at sinabing dapat nilang tanungin ng direkta ang mga sirena. Biglang lumapit ang malaki at nakakatakot na pinuno ng mga sirena, nagpasalamat kay Van dahil sa pagtrato niya sa kanyang anak ng maayos noong nakaraang araw. Sinabi ni Van sa kanya na maligayang pagdating siya, at pagkatapos ay tinanong ng hari ng mga sirena kung talagang natalo niya ang mga nakabaluting butiki. Sinabi ni Van na totoo iyon, pero idinagdag niya na nagtulungan ang buong grupo, pero walang nag-abala na pakinggan ang bahaging iyon, at nagsimula silang magtsismisan at magbulong-bulong na isang bata ang nakatalo sa napakalakas na mga halimaw. Biglang tinawag ng hari ng mga sirena si Van na bayani at sinabing may pahintulot siyang pakasalan ang anak niyang si Loda. Nagulat si Van nang marinig ito, at tinanong siya ng hari ng sirena kung hindi siya interesado sa Loli. Tiniyak niya sa kanya na kapag lumaki si Loda, siya ang magiging pinakamagaling na ina sa lahat. Pero si Van ay makatingin lamang sa kasalukuyan, at sinabi niya sa hari ng sirena na ang kanyang anak ay isang bata pa lamang sa ngayon. Sinasabi niya na tila hindi naiintindihan ni Loda ang konsepto ng kasal, taliwas sa ibang babae na nagtatangkang itali siya magpakailanman, at tinatanong niya ang hari kung may dahilan siya kung bakit iniaalok ang kamay nito sa kasal. Ang hari ng mga sirena ay same time na sumagot na karaniwan ay hindi sila nakikipagkaibigan sa mga tao, ngunit kamakailan, sinakop ng mga nakabaluti na butiki ang kanilang teritoryo at marami sa kanila ang pinatay, kaya handa siyang ipagkasundo ang kanyang anak sa sinumang bayani na makakatalo sa kanila. Naiintindihan na ni Van ang kanyang loika ngayon at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang ipakasal ang kanyang anak sa kanya para masiguro ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Sinabi niya sa hari ng mga sirena na hayaan si Loda na magpakasal kanino man niya gusto kapag lumaki siya, dahil tutulungan niya sila para lamang sa pagmamahal sa laro. Tinanong ng hari ng mga sirena kung maaaring manatili ang kanyang mga nasasakupan sa lawa kung okay lang kay Van, at handa siyang payagan silang sumali sa kanyang nayon. Agad siyang nagtayo ng 2 bahay na lumulutang sa gitna ng lawa, at agad na nakaramdam ng tahanan ang mga sirena doon. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan ni especially Arthur si Van na kailangan nilang harapin ang dumi, at nagiging interesado ang hari ng mga sirena tungkol doon. Ipinaliwanag ni Van ang arkitektura ng kanilang nayon, at kung paano nila ginagamit ang isang napakalaking flush system upang ilayo ang kanilang basura mula sa kanilang mga imburnal. Nag-alok ang hari ng sirena na tumulong dahil mahusay ang kanyang mga nasasakupan sa pagkontrol ng tubig at iba pa, at dahil sa kanila. Naging madali talaga ang trabaho ni Van. Hinihiling ng hari ng mga sirena sa kanya na ipaubaya ang paglilinis ng dumi sa mga naninirahan sa tubig, dahil yun na lamang ang pinakamaliit na magagawa nila kapalit ng ligtas na tirahan. Sa sandaling iyon, dumating sina Art at Mami Mira doon, at nagulat sila nang makita ang mga sirena. Biglang tinawagan ng hari ng sirena ang manugang ni Van, at nagpasalamat sa pagtulong nito sa kanila. Na ikinagulat ng 2 batang babae. Tinanong ni Mira si Van kung nagpakasal siya sa sirena noong si Art ang unang nasa pila, at bago pa niya malinaw ang pagkalito, buong pagmamalaking ipinahayag ni Loda na siya ang asawa ni Van. Lalo pang lumalala ang sitwasyon sa pagitan ni Van at Art dahil dito, kaya niyaya niya itong magboteng kinabukasan para malinaw ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Art na narinig na niya ang mga detalye mula kay Mira kanina, kaya wala ng kalituhan. Natutuwa si Van na marinig iyan, at pagkatapos ay sinimulan siyang purihin ni Art dahil sa paggawa niya ng lawa at pagpapaunlad ng husto sa kanyang nayon. Sa sandaling iyon, dumating si Loda doon upang batiin siya, at nagselos siya nang makita niya itong kasama ng ibang babae, gayong siya na ang asawa nito sa kanyang isipan. Biglang dumating din ang mas maraming batang sirena sa tabi ng bangka, at sinimulan nilang tawaging, "Meet Lord,"
si Van habang binabato ang bangka at nagiging sanhi ng aksidenteng pagbagsak ni Art sa ibabaw niya. Nakatitig ang mga bata sa eksena dahil sa pagkaosyoso, habang kinakabahan si Art, pero lalo pang nagseselos si Lada. Muli niyang tinanong si Van kung ano ang ginagawa ng kakaibang babaeng ito sa kanyang asawa, at pinaalalahanan siya nito na tinanggihan niya ang alok ng kanyang ama, kaya hindi pa sila kasal. Nagsimulang magpout lang si Lada at lumubog sa tubig nang marinig ito, at nagsimulang sumigaw ang iba pang mga batang sirena kay Van dahil sa pambubuli niya sa kanilang prinsesa. Nagsimula silang yumanig ng husto sa bangka at mahigpit na kumapit si Art kay Van, na patuloy na binibili ang mga bata ng karne, pero hindi sila sumuko. Mamaya, ang hari mismo ng mga sirena ang dumating para harapin si Van, na takot sa kanyang seryosong ekspresyon. Sabi ng hari ng sirena, narinig niya kay Lada na nakikipag-flirt si Van sa ibang babae kahit kasal na siya. Natakot si Art nang marinig ito, pero nilinaw ni Van na hindi pa niya sinasabi na papakasalan niya si Lada. Gayunpaman, ang hari ng mga sirena ay hindi narito upang makinig sa loika, at ipinahayag niya na magkakaroon sila ng paligsahan sa pagitan ng mga sirena at ng mga tao ni Van. Kung mananalo ang mga sirena, opisyal na kikilalanin ni Van ang kanyang pagpapakasal kay Lada. Malapit ng tanggihan ni Van nang biglang tanggapin ni Dee ang hamon para sa kanya. Nangako siya kay Van na bilang pangalawang commander ng Knight's Order, tiyak na magdadala siya ng tagumpay para sa kanya. Maging si Esparta ay sumasang-ayon kay Dee sa pagkakataong ito, sinasabing kapag mas maaga nilang naayos ang isyong ito, mas maraming oras ang magkakaroon si Van para sa kanyang pag-aaral. Malapit din si Mira, at sumasang-ayon din siya sa ideya. Sabi ni Van, kung matalo siya, kailangan niyang magpakasal kaagad, pero sinabi ni Teal at Cam na walang pagkakataong matalo siya. Hindi niya alam kung paano pipigilan si Dee sa palagiang paggamit sa kanya, kaya sa huli ay pumayag siya sa kompetisyon. Sabi ng hari ng mga sirena, maaari silang magdaos ng 3 kompetisyon para maging patas at binigyan si Van ng pagkakataong pumili ng unang kaganapan. Well, imbes na pumili ng isang bagay kung saan siya ay magkakaroon ng malinaw na kalamangan, pinili ni Van na magdaos ng laro ng water polo, na magiging pantay-pantay na mahirap para sa magkabilang panig dahil walang sinuman ang may ideya kung paano laruin ito. Unang gumawa si Van ng isang pool sa gitna ng pond at pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ang mga patakaran sa lahat. Nagulat si Esparta dahil hindi pa siya nakarinig ng ganitong laro at sinabi ni Teal na talagang magaling si Van dahil alam niya ang mga bagay na hindi alam kahit ng matandang butler. Anyway, sinabi ni Mommy Mira kay Van na maganda talaga ang mga swimsuit na ginawa niya para maakit ang mga gunner sa anime na ito, habang abala naman si Dee sa pagpapalaki ng kalamnan na parang karaniwang gym bro. Tinanong ni Van si Mira kung sasali rin siya sa laro at sinagot niya ito ng oo. Sinasabing kailangan niya siyang pakasalan si Art sa halip na ang prinsesa ng sirena at kailangan niyang gawin ang lahat para protektahan siya. Malapit nang magsimula ang laro kasama si Mira, na kumakatawan sa nayo ni Van, habang sinalad at ang kanyang ama ay naglalaro para sa mga sirena. Sa sandaling magsimula ang laro, naka-score agad ang hari ng mga sirena ng service ace, at dinagtagal ay nagsimulang daiji ng 2 sirena ang mga tao, na hindi naman dapat ikagulat ng sinumang may higit sa 3 selula ng utak. Nawawala na ng pag-asa si Teal nang makita ang malaking agwat ng puntos sa pagtatapos ng unang kalahati, ngunit nagalit si Mira nang marinig ito at tinanong kung mawawala ang kanyang katapatan kay Van dahil sa ganitong maliit na hamon. Ang kanyang mga salita ay nagpapainit kay Teal at sa kanilang dalawa. Nagsimula silang bawiin ang mga puntos mula sa mga sirena sa ikalawang kalahati. Matapos ang matinding ikalawang kalahati, parehong nasa match point ang 2 koponan at nakasalalay ang lahat sa susunod na puntos. Tumalon si Mira para harangin ang tusok ng hari ng sirena, pero nakalampas siya sa kanya at hindi rin nagawang ipagtanggol ni Teal. Sa gayon, nanalo ang mga sirena sa unang round at nawala ng pag-asa si Teal, ngunit si Mira ay kumilos na parang pinsan ko kapag nanunood siya ng Haikyuu ng 8 beses. Hindi natutuwa si Van na makitang umaasa siya, kahit natalo sila sa unang laro at pagkatapos ay nilapitan siya ng hari ng mga sirena na may ikalawang ideya sa laro. Pinapanatili niyang simple ang lahat at sinasabing magkakaroon sila ng swimming relay race at napagtanto ni Van na wala na siyang pag-asa dahil imposible talagang talunin ang mga sirena sa tubig. Gayunpaman, sinabi ni Dee na magiging napakadali lang, halos hindi na magiging abala,
kung siya ay naroon, at nagboluntaryo rin si Cam na sumali sa koponan. Hindi nagtagal, nagsimula ang kompetisyon kung saan unang umalis ang Lada at Cam, at gaya ng inaasahan ng lahat, agad na nakalamang ng malayo ang Lada. Nagsusumikap si Cam para mahabol siya, pero si Lada ay nagpapalamig lang, at lumubog pa sa tubig para mas mabilis lumangoy at maabyutan ang kanyang kasamahan sa koponan. Parang sinusundan siya ng katahimikan, at sa sandaling matagilid niya si Dee, magsisimula na ang tunay na laro. Nagsimulang lumangoy si Dee gamit ang butterfly stroke, na siyang pinakamahirap na paraan ng paglangoy, at nagtataka si Van kung bakit niya pinili iyon sa halip na ang over the front crawl. Sinabi sa kanya ng ibang mga kabalyero na ang butterfly stroke ay nagpapahintulot kay Dee na gamitin ng buo ang kanyang mga kalamnan, at sumugod siya na parang motorboat, nalampasan ng sirena at nanalo sa kompetisyon. Hindi makapaniwala ang hari ng sirena na natalo sila sa paglangoy, pero ipinagmamalaki ni Dee ang kanyang nagawa. Masayang lumabas siya sa lawa, hindi alam na napakabilis niyang lumangoy kaya natanggal ang kanyang suot na panglangoy dahil sa lakas ng tubig. Pagkatapos nito, lumapit ang hari ng mga sirena kay Van, hindi pa rin matanggap ang pagkatalo ngunit handang tapusin ang usapin ng tuluyan. Hinihiling niya kay Van na piliin ang ikatlo at huling laro, at nagkaroon siya ng ideya na dapat ay pantay-pantay para sa magkabilang panig. Gumagawa siya ng makina para sa yelo at pagkatapos ay pinapagawa kay Florial ng yelo na kanyang kinakayod at nilalagyan ng flavored syrups. Nalilito si Van kung ano ang kailangan nilang gawin at sinabi ni Van na ang huling kompetisyon ay paligsahan sa pagkain ng shaved ice, at siya mismo ay sasali doon. Humihingi siya ng kapareha at itinaas ni Art ang kanyang kamay, na ikinagulat ng lahat. Hindi nagtagal, nagtipon ang lahat sa bahay ng sirena at hawak ng 4 na kalahok ang malaking mangkok ng yelo. Nagtataka si Van kung masyado itong malaki, habang sinasabi ni Mira kay Art na hindi pa huli ang lahat para magpalit ng lugar. Gayunpaman, tumanggi siyang tumigil sa pakikipaglaban para sa kanyang magiging asawa at sa sandaling magbigay ng senadorya si Esparta, nagsimulang mag-ubos ng shaved ice ang lahat. Wala ni isa sa kanila ang makakatakas sa brain freeze na dulot ng pagkain ng shaved ice. Ngunit desidido ang hari ng mga sirena na pakasalan ni Lada si Van sa anumang paraan. Pinagtiyagaan niya ang brain freeze at nagsimulang kumain ng shaved ice, at ginaya siya ni Lada. Sa tingin ni Van, matatalo na sila ngayon pero nalampasan ni Art ang kanyang pagkablanka at nagsimulang kumain ng shaved ice, 1 kutsara sa bawat pagkakataon. Iyon ang nagbigay ng lakas ng loob kay Van para patuloy na lumaban at sumali siya muli sa pagpapakabusog. Pagkatapos ng ilang minuto ng pinakamatinding paligsahan sa pagkain ng yelo na naganap kailanman, natapos ni Van at Art ang kanilang mga mangkok, nanalo sa paligsahan. Maluwag na tinanggap ng hari ng sirena ang kanyang pagkatalo at natuwa si Van dahil ngayon ay hindi na siya mapipilitang pakasalan si Lada. Gayunpaman, tinatawag pa rin siya ng hari ng mga sirena na manugang niya at sinasabing mas karapat dapat pa siya sa kanyang anak na babae. Umalis siya papunta sa kanyang bahay dala ang mga iyon, at nagtataka si Van kung ano pa ang silbi ng kompetisyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan dahil sa sobrang pagkain ng yelo at nagtipon-tipon ang lahat para tingnan siya. Samantala, sinabi ni Mira kay Art na maganda ang ginawa niya, pero hanggang doon na lang siya sa pagmamasid kay Van habang napapaligiran siya ng kanyang matapat na mga kaibigan. Nagtataka siya kung paano niya matatamasa ang parehong uri ng atensyon na tinatamasa niya dahil palagi siyang napapabayaan mula pa noong ipanganak. Noong bata pa siya, laging abala sa trabaho ang kanyang ama at halos walang oras para sa kanya. Hindi rin interesado ang kanyang ina na magpalaki ng bata kaya ipinasa niya ito sa isang yaya at naglakbay sa Europa. Walang nagbigay pansin sa kanya habang lumalaki siya dahil mahiyain siya at halos bobo. Ang tanging maganda sa kanya ay ang kanyang mahikang marionette kung saan perpekto niyang nakokontrol ang mga manika. Akala ni Art mapapahanga niya ang kanyang ina dito, pero nagkamali siya ng malaki. Sinampal siya ng kanyang ina at pinabayaan dahil hindi itinuturing na walang silbi ang mahika ng manika. Ngunit ang kasamaan sa kamay ng mga maharlika. Lahat ay nagwalang bahala sa kanya pagkatapos noon at nang mag-10 taon siya, ipinadala siya ng kanyang ama upang pakasalan ang Panginoon ng isang nayon na walang pangalan. Nag-alala siya pero naging mabait naman talaga si Van at sa kabila ng pagkakaroon niya ng walang silbing uri ng mahika. Tiwala pa rin siya sa sarili at mahal siya ng lahat.
Sa pagkakita sa kanya ngayon, nagpasya si Art na mas magsanay pa sa kanyang mahika sa pagmamanipula ng papel upang balang araw, mahalin siya ng lahat dahil doon. Kinabukasan, tinipon ni Van ang mga taga-nayon para sa ilang gawaing construction at pinasigla sila sa pangakong barbecue party sa gabi. Sa sandaling iyon, dumating si Art doon upang batiin siya at tinanong kung maaari niyang makita siyang nagtatrabaho, dahil gusto niyang maging katulad niya. Pagkatapos noon, natapos ni Van ang pagtatayo ng pader na hugis bituin na pinapangarap niya para sa kanyang hinaharap na lungsod at namangha si Art nang makita iyon. Tinanong niya kung paano niya nagawa ang isang napakatibay at napakalaking bagay sa loob lamang ng 2 linggo at binigyan ni Van ng kredito ang lahat ng mga taong nakatrabaho niya. Mira ay humanga sa kanyang kakayahan, ngunit si Van ay humanga rin sa kanyang baluktot na plano sa grabidad. Napansin ni Mira ang maliit na pervert na nakatitig sa kanya kaya't nagsimula si Van na ipaliwanag na habang dumarami ang mga tao sa kanyang teritoryo, magtatayo sila ng mas maraming bahay at tindahan upang matugunan ang mga ito. Sumagot si Mira na naiinggit siya sa kanya dahil palagi niyang pinapangarap na magkaroon ng sarili niyang lupa na siya ang mamamahala. Ipinahayag niya na makakamit niya ang maraming kaluwalhatian sa susunod na labanan at iyon na ang magiging sapat upang makakuha siya ng sariling lupa. Dahil dito, tinanong niya si Van tungkol sa higanteng bolista na nakapatong sa pader ng kuta at sinabi niya na ito ang pinahusay na bersyon ng simpleng bolista na ginawa niya noon. Nagsimula siyang magkwento kung paano ang bagong modelo ay kayang magpalabas ng 2 palaso sunod-sunod at mas malakas, pero si Mira ay mas interesado na makita ang armas na ginagamit kaysa makinig tungkol dito. Agad na sinabi ni Van kay Cam na magpalabas ng test shot at agad itong sumunod sa utos niya. Pagkatapos niyang pakawalan ang unang palaso, umabot ito ng 1 milya at nagdulot ng malaking ulap ng alikabok matapos sirain ang landing spot nito, at habang lahat ay nagulat at tahimik, nasiyahan si Van sa resulta. Sinabi niya kay Mira na sa 100 mga balaste na iyon, maayos niyang mapapangalagaan ang kanyang teritoryo at agad siyang humiling na ibenta niya ang isa sa kanya. Handa siyang magbayad ng kahit anong halaga na hihingi niya pero ngumiti lang si Van at sinabi sa kanya na hindi ibebenta ang mga iyon. Nagpasya si Mira na magbayad sa ibang paraan at sinabi kay Van na gagawin niya ang anumang pabor na hihilingin nito kapalit ng isang bolista at sapat na iyon upang kumbonsihin ang maliit na pervert na baguhin ang isip nito. Sinabi niya kay Mira na kukunin niya ang pabor sa ibang pagkakataon at tinanong siya kung paano niya ito dadalhin. Sagot niya na mag-aayos siya ng karwahe para dalhin ang malaking sandata at tungkol sa mga boltang ginamit dito, maaari niyang gawin ang mga ito sa kanyang sariling lugar. Bigla siyang sinabi ni Cam na dapat siyang kumuha ng kahit ilang bolts na ginawa ni Mira pero tinanong niya kung bakit. Agad na inilabas ni Cam ang espada na ginawa ni Van para sa kanya at tinanong ni Mira kung bakit ito baluktot. Sa anumang kaso, hindi niya nakikita ang anumang espesyal sa espada at tinanong ni Cam siya kung mayroon siyang sandata na hindi niya alintana na masira. Kinuha ni Mira ang kanyang ekstrang espada at sinabi kay Cam na matagal na niyang ginagamit ito dahil sa tibay nito at sigurado siyang hindi niya ito mababasag. Gayunpaman, hindi siya nagmamalasakit kung mabasag ito at sa kanyang pahintulot, inugoy ni Cam ang kanyang espada sa kanya. Hindi man lang naramdaman ni Mira ang epekto at nagtataka kung bahagya lang bang nahawakan ni Cam ang kanyang espada, ngunit sa susunod na sandali ay dumulas ng maayos ang tuktok ng kanyang espada. Hindi siya makapaniwala dito at tinanong kung anong material ang ginamit sa espesyal na espada, na sinagot ni Cam na ito ay gawa sa karaniwang bakal pero dahil si Van ang gumawa nito, kaya ito kasing lakas. Sinabi ni Van sa kanya na ang mga bolt para sa mga balaste ay ginawa gamit ang parehong pamamaraan at madali itong tumsuan sa mga armored na butiki. Halos hindi makapaniwala si Mira dito pero agad niyang hiniling kay Van na bigyan siya ng ilang bolts din. Masaya siyang idagdag ang mga ito bilang bonus sa kanilang kasunduan at pinasalamatan ni Mira si Cam sa pagsabi sa kanya ng mahalagang lihim na ginawa niya para mapasaya ang gabi, Mommy. Bigla ang narinig ni Van ang isang tao na sumisigaw sa malayo at natuklasan niyang si Ortho at ang kanyang grupo ang tumatakbo patungo sa kuta ng may takot. Sinabi nila sa lahat na tumakbo para sa kanilang buhay dahil may isang nakapipinsalang bagay na humahabol sa kanila. Sa loob ng ilang segundo, isang malaking dragon ang lumabas mula sa gubat at lahat ay nagpanik nang makita ito. Sinabi ni Ortho kay Van na dalhin ang lahat pabalik sa nayon habang inaaliw nila ang dragon, pero hindi niya alam kung mabuting plano iyon.
Gusto niyang tulungan ang mga adventurer pero hindi niya alam kung kaya nilang makipaglaban sa dragon habang natatakot ang mga taga-bukirin. Sa kabutihang palad, si Mira ay humarap at sinabi sa kanya na dapat silang lumaban dahil hindi magtatagal ang mga adventurer at saka sila atakihin ng dragon. Sinunod ni Van ang kanyang payo at sinabi kay Ortho at sa kanyang grupo na pumunta sa Nayon upang ma-target nila ang dragon gamit ang kanilang mga balista. Samantala, si Mira ang humawak ng sitwasyon at sinabi sa mga taga-Nayon na pumunta sa likod ng mga baliste habang humihingi ng tulong sa isang tao na ibalik si Art sa Nayon. Bago iyon, lumapit si Van kay Art at humingi ng tawad sa paglalantad sa kanya sa mapanganib na sitwasyong ito dahil nakikipaglaban sila sa isang mid-level na dragon na medyo makapangyarihan. Tiniyak niya sa kanya na sa ilalim ng pamumuno ni Mira at gamit ang kanilang makapangyarihang mga armas, hindi sila matatalo ng may pakpak na butiki at hiniling ni Art ang kanyang tagumpay. Inutusan ni Van si Till na dalhin si Art pabalik sa Nayon at sinabi niyang tawagin si Dee at ang kanyang mga tao sa daan pabalik. Kasabay nito, ang grupo ni Ortho ay nagmamadali patungo sa pintuan ng kuta at sinabi ni Van sa lahat na itutok ang kanilang mga armas sa mga pakpak ng dragon upang matalo nila ito habang nasa lupa pa. Bigla, isa sa mga kaibigan ni Ortho ay nadapa at nahulog na malapit sa kanya ang dragon. Sinubukan ni Fatty na ilihis ang atensyon ng dragon sa pamamagitan ng pag-uga ng kanyang kalasag at nang hindi ito gumana, itinapon niya ang kanyang pang-ukit sa dragon, na nagdulot ng paglipat ng atensyon nito sa kanya. Tumakbo si Fatty ng mabilis hanggat maaari upang makatakas sa dragon habang ang kanyang grupo ay diretso sa gate sa halip na tulungan siya. Napaluhod siya nang makita niyang iniiwan siya ng lahat, pero sinabi ni Ortho sa kanya na siya ang pinakamabilis na miyembro ng kanilang grupo kaya makakabalik siya ng buhay. Si Van ay humakbang upang tulungan si Fatty bago pa siya maging merienda ng dragon at sinabi sa mga taga-baryo na magpapaputok. Madaling iwasan ng dragon ang mga palasu, pinapaputok ito ng mga taga-bukirin at napagtanto ni Van na sila ay nasa kawalan ng kalamangan. Bigla, sinabi ni Mira sa lahat na umalis at inagaw sa kanya ang dragon habang nakatayo siya sa pader ng kuta, handang umatake. Napagtanto ni Van na isa siyang mataas na antas na elemental mage, na nagpapaliwanag kung bakit siya umakyat sa titulong Maharlika sa napakabatang edad. Inaasam niya kung anong uri ng mahika ang magagamit niya at lumikha si Mira ng isang siksik na bola ng apoy na ipinapaputok niya sa dragon. Hindi sapat ang bilis ng dragon para makaiwas dito, at ang tama mula sa atake ni Mira ay nagdulot ng pagbagsak nito sa lupa. Lahat ay namangha sa nakita nilang lakas ng apoy ni Mira, ngunit hindi pa patay ang dragon. Habang bumangon ito, mas galit kaysa dati, napagtanto ni Van na ang isang dragon ay mas malakas kaysa sa mga armored na butiki, at hindi nila ito matatalo sa ganitong paraan. Inutusan niya ang lahat na barilin ang dragon kapag ito ay lumipad na, ngunit karamihan sa mga palaso ay hindi tumama sa dragon. Sa kabutihang palad, nasira nila ang mga pakpak nito, na naging dahilan upang hindi na ito makalipad at iniisip ni Van na magiging mas madali na ang laban ngayon. Gayunpaman, ang dragon ay kasing bilis at liksi sa mga paa nito tulad ng sa mga pakpak nito at nagmamadali patungo sa kuta, iniiwasan ang pangalawang round ng atake mula sa mga ballistay. Samantala, nakarating na ang mga adventurer sa pintuan at pagkapasok nila, nagpasya si Van na isara ang gate. Bigla, ang dragon ay nagsimulang lumapit sa kanya at agad na inatake ito ni Mira gamit ang kanyang apoy na javelin. Iniiwasan ito ng dragon pero inikot ni Mira ang kanyang atake at tinamaan ang halimaw mula sa likuran. Ipinabagsak nito ang dragon sa lupa muli at lumikha ng isang malaking pagsabog, ngunit hindi ito sapat para talunin ito. Tumalon si Mira at sinabi sa kanya na kailangan nilang pumasok at maghanda para sa mas matinding laban doon. Sinunod ni Van ang kanyang utos at sinabi rin sa mga taga-bukirin na bumalik. Samantala, ang apoy ay sinusunog ang mga sugatang pakpak ng dragon at sa galit nito, tumalon ito sa ibabaw ng pader ng kuta at gumuho ang isang balista. Nagtataka si Van kung paano pa ito may ganong kalaking enerhiya nang biglang naglakad si Esparta patungo sa dragon. Sinabi ni Van na bumalik siya, pero humingi ng pahintulot ang matandang butler na patagilid ang dragon sandali bago siya bumalik. Gumawa si Esparta ng isang higanting alon ng bato sa ibabaw ng ulo ng dragon at pagkatapos ay pinabagsak ito. Ang dragon ay nagkaroon ng concussion bago ito matabyunan ng mga bato at si Esparta ay naglalakad pabalik ng walang pakialam,
Sinasabi kay Van na ito ay bibili sa kanila ng sapat na oras. Sinabi ni Van sa matandang magsasaka ng aura na tumakbo imbes na maglakad, pero sumagot si Esparta na matanda na siya kaya hindi siya makatakbo. Nagpasya si Cam na manatili kasama siya at sinabi kay Van na bumalik na muna siya. Habang papalapit si Van sa tarangkahan ng nayon, napagtanto niya na kailangan nilang gumawa ng isang bagay bago muling magkamalay ang dragon at atakihin ang nayon. Napansin niya si Mira na nakatayo sa ibabaw ng pader ng nayon at nagpasya na humingi ng tulong sa kanya. Sinabi niya sa kanya na kukunin na niya ang utang na loob nito sa kanya ngayon, at natuwa si Mira nang marinig iyon. Sinabi ni Van sa kanya na itaga ang dragon sa lupa sa sandaling makarating ito sa nayon, at saka lahat ay pwedeng umatake dito gamit ang mga lumang modelo ng ballista. Sang-ayon si Mira sa kanyang plano at biglang bumangon ang dragon. Iniisip ni Van na kailangan nila ng mas maraming oras para maayos na maload ang mga balliste, at sa mga sandaling iyon, dumating si Dee kasama ang kanyang mga tao. Sinalubong niya ang dragon, sinasabihan si Van na huwag mag-alala dahil mayroon silang kagamitan na gawa niya. Diretso si Dee na inaatake ang dragon gamit ang kanyang espada, pero naharang nito ang atake at inikat ang buntot nito para mapatumba siya. Ang iba pang mga kabalyero ay nakapag-block dito sa ilang paraan, pero lahat silang tatlo ay natamba. Galit na galit ang dragon sa kanila ngayon, pero gumamit si Esparta ng isa pang napakalaking pader ng lupa upang ilibing ito. Inutusan ni Dee ang kanyang mga tao na umatras, at mabilis na bumangon ang dragon mula sa likod ng mga guho. Iniisip ni Van na panahon na upang tapusin ang laban, at sinabi niya kay Mira na umatake. Agad siyang lumikha ng pinakamalakas na fireball na kaya niya at tinamaan ang dragon nito, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Halos hindi natuste sina Dee at ang kanyang mga tauhan dahil sa friendly fire at nang marinig nila ang sigaw ng dragon sa sakit, inutusan ni Van ang mga taga-bukiri na barilin ito. Ang ulan ng malalakas na palaso ay nagpatumba sa dragon sa wakas, pero pumasok si Dee upang tiyakin kung patay na ito. Ang dragon ay buhay pa rin, at sa huling natitirang lakas sa kanyang katawan, sumugod ito upang kagatin siya. Iniiwasan ni Dee ang atake na iyon sa pamamagitan ng pagliko sa gilid, at pagkatapos gamit ang kanyang malaking espada, pinugutan niya ng ulo ang dragon ng maayos. Ipinahayag ni Van na sila ay nanalo, at ang buong nayon ay nagsimulang sumigaw ng papuri sa kanya. Dahil dito, dumating sina Art at Teal para kamustahin siya at dumating din si Mira. Binabati niya si Van sa pagpatay sa isang dragon, at sumagot siya na malapit na ang laban. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang malaking tagumpay pa rin, dahil ang mga ordinaryong nayon ay mabuburo sa mukha ng lupa kung sakaling atakihin sila ng isang dragon. Sabi niya na ang nayon na ito ay may mga bayani tulad nina Esparta at Dee, ngunit mas mahalaga, mayroon itong mga sandatang sapat na makatusok sa kaliskis ng isang dragon. Hindi pa rin nasisiyahan si Van doon, at nagpasya siyang i-upgrade ang ballisti upang makapagpapaputok sila ng 10 sunod-sunod na putok. Gayunpaman, sinabi ni Mira kay Van na kailangan nilang magsagawa ng seremonya ng pagpatay sa dragon ngayon dahil hindi maliit na bagay ang talunin ng isang dragon. Sa katunayan, ang Dragon Slayer ang pinakamarangal na titulo na maaring makuha ng isang mandirigma, at sa laban na ito, nakuha ni Dee ang titulong iyon sa pamamagitan ng pagpatay sa dragon. Hindi nagtagal, sinimulan ni Van ang seremonya upang parangalan ang mga taong pinakamalaking kontribusyon sa laban, at pinayagan niyang si Mira ang humawak nito dahil mas alam niya ito. Sinabi ni Mira sa mga taga-baryo na karamihan sa mga baryo at maging mga lungsod ay ganap na masisira kung sakaling atakihin sila ng isang dragon, ngunit nagawa ng baryong ito na talunin ito nang walang anumang nasaktan. Sabi niya na ang pinakamahalagang mga contributor sa laban na ito ay sina Dee, ang makapangyarihang kabalyero na nagputol ng ulo ng dragon sa isang hampas, Esparta, ang henyo na salamangkero na walang kahirap-hirap na pinigilan ang dragon, at Van, na gumawa ng mga sandatang nagpatumba sa dragon. Habang nakikita ni Mira si Van na nahihiya at masaya sa mga papuring natatanggap niya, naaalala niya kung paano siya nakatagpo ng mga tao mula sa lahat ng larangan ng buhay, ngunit wala pa siyang nakitang katulad niya. Si Mira ay ipinanganak sa isang pamilya ng mga kabalyero sa kabisera ng kaharian, ngunit nang matuklasan ang kanyang kakayahan sa apoy na mahika, parang ibinenta siya ng kanyang pamilya sa pinakamayamang pamilyang Maharlika.
Mahigpit siyang nagsanay at naging komandante ng mga kabalyero sa edad na 16, kung saan nakamit niya ang kaluwalhatian sa iba't ibang laban, at tinawag na Viscountess. Isang araw, tinawag siya ni Count Ferdinando upang samahan si Art, na ikakasal sa isang maharlika sa isang malalayong nayon. Akala ni Mira na sobra na ito dahil pwede namang maging email ang pagpupulong na ito. Gayunpaman, ang Condi, katulad ng aking manager, ay matigas ang ulo na kailangang bisitahin ni Mira si Van at ang kanyang nayon ng personal. Sinabi ni Mira sa nerbyosong Art na kung ang batang lalaki na kanilang makikita ay hindi maganda, tatanggihan niya ito para sa kanya, ngunit may iba pang alalahanin ang babae. Tinanong niya si Mira kung siya ay pinalalayas sa kanilang pamilya dahil wala siyang silbi, at sumagot ang Mommy Knight na lahat ng kanyang mga kapatid ay may mga kasintahan na. Kaya panahon na rin para siya magkaroon ng isa. Nagkaroon siya ng espesyal na damdamin para kay Art, na umaalis sa kanyang bahay sa murang edad tulad niya. Sa kabutihang palad, si Van ay lumabas na pinakamagandang lalaki na nakita niya, at masaya siya na si Art ay mag-aasawa sa kanya. Bigla, humakbang si Mira at idineklara na balak niyang makipag-alyansa kay Van. Lahat ay nagulat nang marinig ito at sinabi ni Mira kay Van na wala siyang natatanggap na suporta mula sa kanyang ama sa ngayon, kaya maaari niyang gamitin ang alyansa upang makakuha ng suporta mula sa kanya. Bukod pa rito, hindi na siya kailangang mag-alala na atakihin siya ng hukbo ni Count Ferdinando. Sinabi ni Mira kay Van na sa lalong madaling panahon, malalaman ng buong kaharian na sila ay magkaibigan at walang sinuman ang magtatangkang manggulo sa kanya. Napagtanto ni Van na ito ay isang pagkakataon na hindi dapat palampasin, at masaya niyang tinanggap ang alok na makipag-alyansa kay Mira. Kinabukasan, tinalakay ni Van ang hinaharap ng kanilang nayon kay Esparta, na nagsabi sa kanya na ang matibay na pader ng kuta na kanyang itinayo ay naglingkod sa kanilang layunin sa laban-laban sa ligaw na dragon, at ngayon, dapat niyang ilipat ang kanyang atensyon sa pagpaplano ng nayon. Sang-ayon si Van sa kanya at naaalala na gusto ni Esparta na magtayo siya ng isang lungsod na kayang tumanggap ng 10,000 tao sa hinaharap. Kumpirmahin ni Esparta at sinabi na dapat na silang maghanap ng mga bagong residente upang mapalakas ang populasyon ng kanilang nayon at gawing isang lungsod ito. Dahil dito, pumasok si Till sa opisina upang sabihin kay Van na dumating na ang mga merchant na sina Bell at Rango kasama ang iba pang mga merchant mula sa kanilang kumpanya. Natuwa si Van na makilala sila at nagpasya na ibenta muna ang materyal mula sa dragon ng gubat at pagkatapos ay agad na sumabak sa pagpaplano ng lungsod. Pumunta sila sa bodega kung saan nakatago ang mga hilaw na materyales na nahanggo mula sa dragon at tinanong ni Van ang mga kapatid kung magkano ang makukuha niya rito. Sinabi nila sa kanya na ang malaking dragon ng gubat ay medyo bihira at mahalaga, at bukod pa rito, ang mga kaliskis nito. Ang mga kuko at mata ay nasa magandang kondisyon. Sinasabi nila na kahit sa isang konserbatibong paraan, makakakuha siya ng 100 platinum coins, na sapat na para maging milyonaryo siya kahit sa totoong mundo. Samantala, maingat na sinusuri ng mga nakatatandang mangangalakal ang bangkay ng dragon at pagkatapos ay tahimik na nag-uusap tungkol sa kanilang estratehiya. Lumapit si Van sa kanila at tinanong kung ano ang kanilang opinyon at nagsimula silang magpahid ng kanilang mga kamay habang hinihiling na ibenta niya sa kanila ang lahat ng bahagi ng dragon dahil wala na siyang mahahanap na mas mabuting kasosyo sa negosyo kaysa sa kanila. Sinabi nila sa kanya na iaalok nila ang pinakamataas na presyo na makukuha niya kahit saan at pagkatapos ay sinabi na makakakuha siya ng 60 platinum na barya para sa lahat. Iyan ay napakababa kumpara sa natutunan niya mula sa mga kapatid, at nagpasya siyang kausapin muli ang mga ito bago gumawa ng kanyang kontrapahayag. Nagpanik ang mga nakatatandang mangangalakal dito dahil ang mga kapatid ay hindi pa bihasang mangangalakal tulad nila at maaaring magkamali. Sinagasan nila ang mga kapatid, sinasabi sa kanila na makisama na lang dahil pareho silang mula sa parehong kumpanya at dapat nilang subukang makakuha ng pinakamaraming kita mula sa batang ito na walang kaalam-alam. Sinasabi ng mga kapatid na dapat silang magbigay ng patas na halaga bilang mga tapat na mangangalakal, pero sinasabi ng mga veterano na kunin ang kanilang katapatan, igulong ito, at ipasok sa kanilang puwit. Sigurado sila na walang ibang mangangalakal ang darating sa lugar na ito at wala nang pagpipilian si Van kundi ibenta ang kanyang mga produkto sa presyo na kanilang itinakda.
Naririnig ni Van sila ng malinaw at handa na siyang makipagsalita sa mga nakatatandang mangangalakal, ngunit nauunahan siya ng mga kapatid. Proudly nilang ipinahayag na balak nilang magtapat ng negosyo sa lahat dahil naniniwala sila na magbibigay ito ng mas malaking kita sa pangmatagalan, at sigurado sila na ang pagiging tapat kay Van ang pinakamainam na maaari nilang gawin. Ang mga nakatatandang mangangalakal ay hindi masaya sa salubing ito at sinumpa nila ang mga baguhan, bantang palalayasin sila mula sa prestihiyosong masayang silid kalakalan dahil hindi nila ginagawa ang pinakamainam para sa kumpanya. Umalis ang dalawang ganid na iyon at tinanong ni Van ang mga kapatid kung talagang itatanggal sila sa kumpanya. Sinasang-ayunan nila, naniniwala na malamang na panig ang mga nakatataas sa mga veteranong negosyante kaysa sa mga bagong dating tulad nila, at nangangahulugan iyon na mawawalan sila ng maraming kredibilidad. Iminungkahi ni Van na magtayo na lang sila ng sarili nilang trading company, at pareho silang nataranta ng marinig iyon. Sinabi nila kay Van na hindi madali ang magsimula ng trading company, at kailangan nilang tapusin ang tatlong malaking hakbang para doon. Una, kailangan nilang bayaran ang bayad para sa pagpaparehistro sa Merchant Guild, at pagkatapos ay kailangan nilang magkaroon ng sarili nilang tindahan. Ito ang mga madaling bahagi, pero ang ikatlong bahagi ay ang makakuha ng rekomendasyon mula sa isang may titulong maharlika. Alam ni Van na isa lamang na maharlika na may titulong makakatulong sa kanya, at agad siyang pumunta kay Mommy Mira para sa kahilingan. Sumang-ayon siyang i-endorso ang mga kapatid ng walang pag-aalinlangan at agad na sinabi ni Van na pag-isipan niyang mabuti, dahil baka magkaproblema siya sa masayang silid ng kalakalan na sinusuportahan ng pamilyang maharlika. Sumagot si Mira na malamang na hindi papansinin ng isang napakalaking kumpanya ng kalakalan na ang isang maliit na maharlika ay sumusuporta sa isang kumpanya ng 2 tao. Bukod pa rito, gusto niyang gumawa ng mga bagay na magpapakalat ng magaganda tungkol sa kanya, at sa insidenteng ito gusto niyang malaman ng mga tao kung paano niya tinulungan ang 2 tapat na mangangalakal na magsimula ng kumpanya. Mabilis na iminungkahi ni Van na kung gusto niyang pag-usapan siya ng mga tao, maaari niyang kunin ang kredito sa pagpatay sa dragon dahil sa ganitong paraan, hindi rin malalaman ng kanyang pamilya. Sumagot si Mira na ang pagpatay sa isang dragon ay isang malaking bagay, at ang mga tao ay magsisiyasat nito ng mag-isa upang beripikahin ang pahayag. Ang kanilang investigasyon ay magdadala kay Van at Dee, kaya hindi niya maiiwasan na malaman ng kanyang pamilya na siya ang may kagagawa ng pagpatay sa dragon. Nasasaktan ang pag-asa ni Van, at natatakot siyang tatawagan siya ng kanyang pamilya at ibibigay ang nayo na ito sa iba. Sinabi ni Mira sa kanya na ang tanging paraan upang maiwasan iyon ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling titulo. Ipinaliwanag niya na lahat ng mga maharlika ay may titulong maaari nilang mamanahin o paghirapan upang makuha. Sinasabi niya na dahil nagsimula siya bilang isang kabalyero, kinailangan niyang dumaan sa mas mahabang daan. Pero dahil si Van ay anak ng isang marquis, madali niyang makukuha ang titulong baron mula sa hari. Hindi naiintindihan ni Van kung paano mangyayari iyon, at sinabi ni Mira na dapat niyang angkinan ang kaluwalhatian ng pagpatay sa dragon sa kanyang sarili, dahil sapat na iyon para makakuha siya ng pamagat ng maharlika. Nagpanik si Van nang marinig iyon dahil ayaw niya ng lahat ng atensyon at kapangyarihan, pero sinabi ni Mira na ito lang ang paraan. Naiintindihan din niya ang mga alalahanin niya, dahil nang una siyang makakuha ng titulo, marami rin siyang naging kaaway, pero simpleng pinulbos niya ang mga ito tulad ng boss bitch na siya. Sinabi niya kay Van na ipaputok ang kanyang ballisti sa mga kaaway na sumusubok na saktan siya, dahil tiyak na titigil ang sinuman sa paghamon sa kanya pagkatapos noon. Hindi alam ni Van kung ano ang gagawin sa pinaka-illegal, pero epektibong life hack na natutunan niya. Tinanong niya si Mira kung hindi ba niya kailangan ang kaluwalhatian mula sa pagpatay sa isang dragon para ma-promote, pero nagpakita siya ng kanyang likas na pangil nang marinig ito, at sinabi kay Van na hindi niya kailangan ng batang nag-aalala para sa kanya. Pagkatapos noon, bumalik si Van sa mga kapatid at sinabi sa kanila na susuportahan sila ni Mira. Nabigla sila nang marinig iyon, ngunit ang pagkabigla na iyon ay naging kaligayahan ng mapagtanto nilang makakapagbukas sila ng sarili nilang kumpanya ng kalakalan. Agad nilang binili ang mga bahagi ng dragon kay Van para sa 130 platinum coins at pagkatapos ay naghanda na silang ibenta ito sa kabisera.
Gayunpaman, nagkaroon sila ng malaking problema nang malaman nilang kinuha ng mga nakatatandang mangangalakal ang mga karwahe kaya't naiwan silang walang magawa. Naguguluhan ang mga kapatid kung ano ang gagawin ngayon, kaya't nag-alok si Van na gumawa ng karwahe para sa kanila. Dumating si Mira at hiniram sa kanila ang kanyang mga kabayong pandigma na parang mga atleta sa Olympics kumpara sa ibang mga kabayo. Samantala, ang dalawang ganid na bastardo ay nagtatawanan na darating ang mga kapatid na umiiyak sa kanila dahil wala na silang paraan para maipadala ang kanilang mga gamit ngayon. Nang biglang sumulpot si Mira gamit ang bagong karwahe. Ang mga mangangalakal ay nagtagal ng 1 segundo upang maunawaan ang kanilang nakita, at napagtanto nila na ang mga kapatid ay magtatayo ng sarili nilang kumpanya ng kalakalan sa kanyang suporta. Hindi nagtagal, umabot si Mira sa kabisera ng kaharian at humarap kay Haring Dino, na natuwang makita siya at tinanong kung narito siya upang humiling ng isa pang promosyon. Sinabi ni Mira sa kanya na narito siya upang humiling ng isang pamagat ng pagiging maharlika para sa kanyang kaibigan, at naging mausisa ang hari na marinig pa ang iba. Tinanong niya kung bakit wala ang kaibigan niya dito at sumagot si Mira na siya ay nagpo-protekta sa isang malalayong nayon, kaya hindi siya makakapunta dito. Ngunit nakamit niya ang mga dakilang bagay na simula pa lamang ng kanyang paglalakbay. Ang hari ay naiintriga nang marinig ang labis na papuri ni Mira sa lalaki, at tinanong niya ang tungkol sa mga nagawa at pagkakakilanlan nito. Sumagot si Mira na ang lalaking tinutukoy ay si Van, ang bunsong anak ni Marquis Ferdia, na pumatay sa isang dragon sa gubat. Ang buong korte ay nagsimulang magbulungan at magtsismisan nang marinig ito, at agad na nagtanong ang hari kung siya ba ay isang makapangyarihang elemental mage. Sumagot si Mira na si Van ay may production magic, at siya ay 8 taong gulang pa lamang ngayon. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipinta si Van, ikinukwento kung paano niya natagpuan ang nayon na inaatake sa sandaling dumating siya roon, at tinalo niya ang mga bandido kasama ang ilang mga kabalyero at mga adventurer. Sinabi rin niya sa hari kung paano ginamit ni Van ang kanyang production magic upang ganap na baguhin ang sira-sirang nayon at gawing isang kuta, bago nakipaglaban sa isang forest dragon at natalo ito. Mas mahirap paniwalaan ng hari ang kalokohan na iyon kaysa paniwalaan ang Santa Claus bilang isang adulto, ngunit nagdala si Mira ng pangil ng dragon ng gubat bilang patunay. Hiningi niya kay Haring Dino na pumunta at makita ang nayon ni Van sa kanyang sariling mga mata, dahil kapag nakita niya ito, tiyak na itataas niya si Van at bibigyan siya ng mas malaking teritoryo na pamahalaan. Gusto rin ng hari ang ideya, at binigyan niya si Van ng titulong baron. Ipinahayag ni Mira iyon sa publiko upang pag-usapan ng lahat ang mga nagawa ni Van, umaasang makita kung gaano magiging kawili-wili ang mga bagay pagkatapos nito. Samantala, sa nayon, ni-remodel ni Van ang mga bahay sa nayon at nagtatayo pa ng ilan upang maging mas puno ito. Nagtayo rin siya ng 2 matataas na tore sa labas ng nayon na nagsisilbing patunay ng isang malaking sibilisasyon, at tumutulong din na magbantay sa mga banta. Nagpasya siyang magtanghalian sa tuktok ng tore kasama ang kanyang mga kaibigan, at pagkatapos noon, pinanood nila ang nayon mula sa itaas. Sinabi ni Esparta kay Van na dapat nilang tawaging bayan ito sa halip na nayon, at iminungkahi niya ang pangalang Van Town para dito. Si Van ay galit dahil ayaw niyang gamitin ang kanyang pangalan bilang tatak, pero lahat ay iba ang iniisip. Pagkatapos noon, nagkaroon sila ng cake na inihurnong mula noon dahil lahat ng mga sangkap ay available na sa tindahan na itinayo ng mga kapatid. Maya-maya, napansin ni Cam ang ilang tao na nakatayo sa harap ng gate, at nagpasya si Van na tingnan kung sino ang bumibisita sa kanya ngayon. Nang binuksan niya ang gate, nakita niya ang isang grupo ng marurumi at nagugutom na mga tao na naghahanap ng nayon ng sito. Tinanong ni Van si Esparta tungkol doon, at sumagot siya na iyon ang orihinal na pangalan ng nayon, kahit na hindi ito opisyal. Tinanong ni Van ang mga mahihirap kung ano ang gusto nila, at sinabi nila sa kanya na sila ay mula sa kalapit na nayon at nahaharap sa mabigat na buwis, habang wala silang mapagtrabahuhan dahil kinuha ng kanilang Panginoon ang kanilang mga kabataan para sumali sa kanyang hukbo. Narinig nila na ang nayon na ito ay mabilis na nagbago, kaya't pumunta sila dito, umaasang makahanap ng kaunting ginhawa. Napagtanto ni Van na galing sila sa Ferdinando County, na hindi maganda ang kanilang relasyon. Kaya nag-aalinlangan siya na tanggapin sila bilang mga refugee, pero ayaw din niyang iwanan ang mga taong labis na nangangailangan.
Iniisip niya ito ng kaunti, at pagkatapos ay nagpasya siyang tanggapin sila sa kanyang nayon. Tinanong niya sila kung gusto ba nilang maging mga mamamayan niya na lang, at tinanong ng pinuno ng grupo kung talagang tatanggapin sila dahil wala silang pera para magbayad ng buwis. Sinabi ni Van sa kanila na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa buwis sa loob ng ilang panahon, at gagawa siya ng mga bahay para sa kanila at pakakainin sila ng mabuti. Nagtataka ang mga taga-nayon kung ito na ba ang langit sa lupa, at pagkatapos ay tinanong ni Van kung ilan ang mga taong nakatira sa kanilang nayon. Sumagot ang pinuno na may kabuoang 300 tao sa kanilang nayon, at sinabi ni Van na magpapadala siya ng ilang mga adventurer upang samahan ang lahat dito. Naging emosyonal ang lider nang marinig ito, at tinanong si Van kung paano nila maibabalik ang kanyang kabutihan. Nagpakumbaba lang si Van at sinabi na magpapadala siya ng ilang karwahe para dalhin ang kanilang mga bagahe, pero sumagot ang pinuno ng nayon na mayroon silang mga baka na makakapagdala ng lahat. Nagtataka si Van nang marinig iyon, at sinabi ng pinuno na mayroon silang 10 baka sa kanilang nayon dahil mayroon silang malalawak na pastulan sa malapit. Talagang masaya si Van nang marinig iyon dahil sa mga baka, makakapagsimula sila ng dairy sa kanyang bayan, at makakapag-enjoy siya ng iba't ibang uri ng mga produktong gatas. Di nagtagal, sinamahan ni Ortho at ng kanyang mga kaibigan ang mga kalapit na taga-Bukirin patungo sa bayan ni Van, at iniisip nila kung paano walang kabuluhan ang desisyon ni Van para sa kanila. Sinabi ng nerd na may berdeng buhok na si Bati na tumahimik sila at mag-focus sa kanilang trabaho kaya nagkalat sila at nagsimulang aliwin ang mga taga-Bukirin. Pinili ni Ortho ang isang mukhang pagod na babae na nagsabi na laban siya sa desisyon na lumipat sa isang lugar na mas malayo pa kaysa sa kanilang nayon. Sang-ayon si Ortho sa kanya tungkol sa araling heograpiya, ngunit siniguro niya na ang nayon na pupuntahan nila ay isang paraiso. Di nagtagal, nakarating sila sa bayan, kung saan naghanda si Van ng barbecue upang salubungin ang pagod at nawawalang pag-asa na mga refugee. Hindi sila makapaniwala na makakakain sila ng napakasarap, at sinimulan nilang punuin ang kanilang bibig ng masarap na karne ni Van habang may luha sa kanilang mga mata. Pagkatapos noon, lumapit ang mga refugee kay Van, nagtatanong kung mayroong trabaho para sa kanila dahil gusto nilang kumita ng kanilang kabuhayan dito. Napagtanto ni Van na natatakot sila na baka paalisin niya sila dahil hindi sila nagtatrabaho. Sinabi niya sa kanila na makakatulong sila sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga tindahan na kanyang itinatayo, at pati na rin sa pagtatrabaho sa mga bukirin. Sumagot ang mga taga-nayon na alam nilang magtrabaho sa bukirin, pero wala pa silang karanasan sa pagpapatakbo ng negosyo. Sinabi ni Van sa kanila na maaari nilang iwanan ang mga komplikadong bagay sa mga taong may pinag-aralan at gawin ang kanilang makakaya. Dumating noon ang punong bayan upang salubungin ang mga bisita at sinabi na pinabuti ni Van ang kanilang buhay, at ngayon gusto nilang mag-enjoy din ang kanilang mga bagong kaibigan sa buhay na iyon. Ang mga taga-Bukirin ay labis na nabigla na, ngunit hindi pa tapos si Van. Naghanda siya ng cake para sa kanila gamit ang gatas na nakuha nila mula sa kanilang mga baka. Sinabi niya sa mga bagong residente na magiging mas mabuti ang kanilang buhay habang binubuo niya ang nayon tungo sa isang bayan at pagkatapos ay isang lungsod, at lahat ay nararamdaman na maaari na silang mabuhay pagkatapos ng matagal na pag-survive.